4:00 pa lang ng umaga, gising na si Elias. Tahimik ang baryo, tanging huni ng kuliglig at pagtahol ng malalayong aso ang kasabay ng kaluskos ng kanyang tsinelas sa makitid na daang pilapil. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, binuksan niya ang pinto ng lumang bahay kubo na minana niya sa mga magulang na matagal nang wala. Dinala ng lagnat at pagod noong binatilyo pa lamang siya. Mula noon, natutunan niyang kausapin ang katahimikan, ang windang ng damo, ang buntong hininga ng hangin sa pagitan ng mga kawayan, at ang pagaspas ng dahon ng saging na tila kumukuha ng lakas ng loob para sa isang panibagong araw. Puti, tawag niya sa kalabaw na nakatali sa malapit. Trabaho na naman tayo ha? Bumuntong hininga ang hayop at ikiniling ang ulo, parang sumasang-ayon. Inabot ni Elias ang lumang timba, pinuno ng tubig ang palanggana, at mabilis pero maingat na naghanda ng kapet gabutil na asukal. Simple lang ang almusal, pandesal na tirang binili kahapon at 2 hiwa ng kamote. Pinili niyang huwag magluho. Mas gugustuhin niyang ilaan ang kaunting pera sa binhi at pataba. Umikot ang kanyang mundo sa bukid. Palay at gulay ang kabuhayan. Maaga pa lamang, initingnan na niya ang kulay ng mga dahon kung may kulang sa dilig. Hinahaplos ang lupa kung buhaghag pa o siksik at sinusukat ang distansya ng araw sa kalayuan para malaman kung gaano karaming oras ang maibibigay niya sa bawat hanay ng tanim. Sa isang gilid ng kanyang lupang di kalakihan ay may gulayang tila maingat na trabahong burda, talong, okra, ampalaya at pechay. Habang sa malawak na bahagi ang palay na humahampas sa hangin na parang alon sa dagat. Doon siya umaasa. Doon umiikot ang kanyang pag-asa. Kilala si Elias sa baryo, hindi dahil sa galing magsalita, kundi sa galing tumupad. Mahiyain siya, palangiti pero tahimik. Parang hindi sanay sa papuri. Kapag may nagtatanong, tumatango lang siya at saka kikilos. Elias, baka pwedeng makiusap. Panimula ni Aling Nena isang umaga. Nakasabit sa braso ang 2 balding walang laman. Pahugot naman ng tubig sa poso. Masakit mga tuhod ko. Opo, Aling Nena, sagot niya. Kinuha agad ang mga timba. Walang tanong kung ilang beses. Basta't kaya niya, gagawin niya. Habang binubuhat ang mabibigat na timba, pinili niyang maglakad sa ilalim ng lilim. Salamat, iho, wika ni Aling Nena nang maihatid na. Kung lahat ng tao may puso tulad mo, mas gagaan siguro ang mundo. Wala po yun, sagot niya, sabay pagkamot sa batok. Basta po kaya ng braso ko, gagawin ko. Kapag Biyernes, naglalakad si Elias papuntang palengke sa bayan. May dala siyang kaunting gulay na maingat na inilagay sa sako. Sa kanto, sasalubungin siya ni Mang Lando na may sirang araro. Pare, matutulungan mo ba ako? Baka kaya mong plantasin tong kahoy. Ipapahiram ni Elias ang kanyang lumang katam at minsan pa sasamahan pa niya si Mang Lando hanggang sa maisaayos ang gamit. Kapalit noon, minsan bigas, minsan itlog, kadalasan isang ngiti at tapik sa balikat. Sa palengke, kilala siya ni Aling Bising na tindera ng gulay. Elias, magaganda tong talong mo ah. Ilang kilo to? Mga 3, Aling Bising. Kung pwede po, dagdagan ko ng okra para sulit. Naku anak, ayaw mo talagang kumita ng malaki? Sige na nga, eto, dagdag presyo ng kaunti. Napailing siya, halos mailuwa ang salitang huwag. Ngunit nauna na ang kilay ni Aling Bising. Huwag ka nang mahiya. Alam kong ikaw pa nga tumulong kay Mang Pilo nung nagkasakit. Tangkal mo to. Sa susunod ulit. Hindi marunong sumingil si Elias ng higit sa dapat. Kung minsan, kapag sobra ang ani, nag-iiwan siya ng gulay sa may kapilya, inilalagay sa mesa sa harap ng mga upuan at tahimik na umaalis. May mafapal na pader ng hiya sa pagitan niya at ng papuri. Salamat Elias, pawag ng sakristan minsan. Ang sipag mo talaga. Tatalikod siya, magtataas ng kamay bilang sagot at magpapasya na lang na tumahimik. May hapon namang ang trabaho niya ay magtabas ng damo sa palibot ng ilog. Ilog na nagiging salamin ng kalangitan kapag hapon na. Sa malayo, tanaw ang mga batang tumatalon sa tubig, nagpapaligsahan sa agos. Doon siya madalas maupo matapos ang isang mahabang araw
Sa kapirasong bato, inatapik ang sariling tuhod na parang kinakausap. Kaya pa Elias, kung minsan dumadaan si Kapitan Turing at babatihin siya, "Ayos ba ang ani, Lias? Sa awa ng Diyos Kap." Sapat naman sa pang-araw-araw. Hindi niya binabanggit ang lungkot ng tahimik na hapagkainan o ang lamig ng papag tuwing gabi. Hindi niya sinasabi kung paanong ang mga gabing iyon, ang kahapong iyon, at ang bukas na paparating ay iisa lang ang tunog, kuliglig, hangin, at tibok ng pusom sanay na sa katahimikan. Sa mga pagtitipon sa baryo, binatang sayawan tuwing pista, paliga sa basketball sa tag-araw, lagi siyang nasa gilid. "Elias, sayaw nga muna, ayan ang kaibigang si Itoy. Nahiya ka na naman, baka tumanda ka ng nag-iisa." Hindi pa panahon, biro niya. Pero may tama sa puso ang biro. Hindi niya maitago na sa kabila ng lamig ng gabi, may init na hinahanap ang dibdib. Init ng tawanan sa hapag, boses ng batang naghahabol sa bakuran, at kamay na maaring humawak sa kanya kapag pagod na ang araw. Pangarap lamang, oo, pero malinaw. Isang pamilyang hindi marangya, basta sama-sama at tahimik na masaya. Isang gabi, nagkumpuni siya ng lumang bangkito sa ilalim ng ilaw ng gasera. Maingat niyang hinugasan ang papel ng liha sa kahoy, inaayos ang mga tornilyo at pinapakinis ang gilid. Sa gilid ng inuupuan, may naisulat siyang maliliit na letra. Para sa hinaharap. Mga salitang alam niyang walang makakabasa kundi siya. Ngunit nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na may darating na araw na may uupo roon. Baka isang batang lalaki na mahilig magtanong o batang babae na tatawa sa kanyang kwento tungkol sa kabataan niya. Sa tabi, nakasampay ang lumang kurtina na tinahipa ng kanyang ina. Iyon na lang ang nalalabing tanda ng amoy ng nilagang mais sa hapon at ng mga kwentong paulit-ulit pero hindi nakakasawang pakinggan. "Elias!" Tawag ni Aling Nena mula sa labas. May dalang supot. "May ginataang bilo-bilo ako." "Kumuha ka, huwag ka nang mahiya." "Salamat po, Aling Nena," sagot niya. Lumabas at kinuha ang supot. "Huwag na po sana kayo nag-abala." "Nako, ano ka ba? Ikaw ang laging tumutulong sa amin, no? Sa susunod, dalhan mo naman ako ng talong." "Bukas po, maaga pa." Nakangiting umalis si Aling Nena at muling naghari ang katahimikan. Sa ibabaw ng mesa, tinitigan ni Elias ang mainit-init pang bilo-bilo at napangiti. May mga araw na kulang sa asin ang ulam, may gabing kulang ang bigas sa tafal. Pero hindi kailanman nagkulang ang baryo sa pakikipagkapwa. Marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi siya umaalis. Hindi dahil sa wala siyang ibang alam gawin, kundi dahil sa marunong magyakap ang mga bundok at palayan sa taong sanay magbigay. Bukas, bulong niya sa sarili. Bukas babakuran ko ang maliit na bahagi sa likod. Magtatanim ako ng karagdagang pechay. Naupo siya sa may hagdan at tumitig sa hilera ng bituin. Kung may Diyos na nakikinig sa ilog, palagay niya, alam nitong hindi luho ang hinihingi niya. Pamilya lang, dagdag niya, halos pabulong. Isang tahanang puno ng tawanan. Yun lang. Sa ilalim ng liwanag ng gasera, isinara niya ang pinto. Wala siyang alam sa magagarbong regalo o pagbabakasyon sa malalayong lugar. Ang kayamanan niya ay ang lakas ng braso, ang tibay ng likod, at ang kabutihang madalas hindi niya namamalayan na ibinabahagi sa iba. At sa susunod na umaga, muli na namang babangon si Elias, ulilang magsasaka, nakatira mag-isa sa baryo, nakatali ang pag-asa sa palay at gulay, upang harapin ang araw sa parehong tapang at kabaitan. At kung may mangungusap man sa kanya mula sa hinaharap, marahil ay hindi dadaan sa malalakas na palakpak o sa putok ng paputok, kundi sa paos na tawag ng kapitbahay na may kailangan, sa tahimik na yakap ng hangin sa pilapil, at sa munting tinig sa loob na pilit niyang didig. Magtiwala ka, Elias, sapagkat sa mundong ito, ang kabutihang walang pangalang inaasahan ay madalas pinapalitan ng isang mahabang, payapang gabi, at pangarap na kahit malayo ay sadyang malinaw. Mabilis lumipas ang mga buwan para kay Elias. Ang dating tahimik at maayos niyang buhay sa bukid ay nagsimulang hamunin ng matinding tagtuyot. Sa unang linggo pa lang ng Abril, napansin niyang nagiging dilaw ang mga dahon ng palay,
parang unti-unting nalalanta bago pa man dumating ang oras ng anihan. Hinawakan niya ang lupa at natanto niyang tuyong-tuyo ito. Parang alikabok na lang ang natira. Kahit paulit-ulit niyang dinidiligan ang gulayan gamit ang tabo at timba, hindi sapat ang tubig na iyon para sa lawak ng lupang kanyang pinagtataniman. Puti, bulong niya sa kanyang kalabaw isang hapon. Parang hindi kakayanin ng lupa natin kung ganito lagi. Sumingot ang hayop at marahang tumingin sa kanya. Tara bang nauunawaan din ang bigat ng kanyang iniisip. Hindi lang siya ang naapektuhan. Sa buong baryo, halos lahat ng magsasaka ay nagrereklamo. Elias, wika ni Mang Lando isang gabi habang nag-iigib sila ng tubig. Kung magpapatuloy ito, wala tayong aanihin. Paano na ang mga anak ko? Paano na kayo? Napabuntong hininga si Elias. Hindi ko alam, Mang Lando. Pero baka kaya nating lagpasan gaya ng dati. Ngunit hindi tulad ng dati. Dumating ang panahon na halos wala ng tubig sa ilog. Naging mababaw ito at halos hindi na makapaghugas ng kamay ang mga bata. Ang mga pananim ay nagsimulang magmukhang parang sunog sa init ng araw. At si Elias, araw-araw ay bumabalik sa bukid. Imaasang kahit papaano ay may masagip pang ilang hilera ng palay at gulay. Kasabay ng problema sa ani, unti-unti ring dumami ang utang ni Elias. Una, maliit na halaga lang sa tindahan ni Aling Bising, asukal, asin at kaunting bigas. Pero nang magsunod-sunod ang araw na wala siyang naibebenta sa palengke, kinailangan niyang umutang ulit. Sa una, mabait ang tindera. Elias, kilala naman kita. Alam kong babayaran mo kapag nakabenta ka na. Ngunit nang lumipas ang 3 buwan at wala pa ring magandang ani, nagsimulang tumigas ang boses ni Aling Bising. Elias, sana kahit konti man lang mabayaran mo. Hindi ko rin kayang isugal ang puhunan ko. Sa gabi, nakaupo si Elias sa papag. Hawak ang maliit na piraso ng papel kung saan isinusulat niya ang mga utang at inaasahang bayad mula sa ani. Puno ng X at kulang na numero ang papel, parang mga sugat na hindi matuyo. Kaya pa, bulong niya sa sarili. Ngunit ramdam niyang unti-unti siyang kinakain ng bigat ng problema. Habang nagiging malala ang kalagayan, may mga taong nagsimulang mag-alok na bilhin ang kanyang lupa. Isang hapon, dumating si Ginoong Serrano, isang negosyanteng kilala sa bayan, na palaging naka-Amerikana kahit mainit. Nakangiti itong lumapit. Elias, alam kong nahihirapan ka. Ang lupa mong ito, kung ibebenta mo sa akin, mababayaran mo lahat ng utang mo. Magkakaroon ka pa ng ekstrang pera. Namilog ang mga mata ni Elias at mabilis na umiling. Hindi ko po ibebenta. Sa lupa pong ito nakasalalay ang buhay ko. Ngumisi si Serrano, nagbitiw ng malamig na salita. Isipin mo na lang, sa bawat araw na tumatagal, mas lumalaki ang utang mo. Kapag dumating ang panahong wala ka nang maibayad, baka kusa kang mapilitang ibenta ito ng mas mura pa. Tumalikod si Serrano at iniwan siyang nakatayo sa gitna ng tuyong palay, hawak ang kalabaw na tila nagtataka sa katahimikan ng amo. Kung hindi pa sapat ang problema, dumagdag pa ang pagkakasakit ni Puti. Isang umaga, nakita niyang mahina itong nakahiga sa damuhan, hindi makabangon. Agad siyang lumapit, hinaplos ang noo ng hayop at napansin ang init ng katawan nito. "Huwag ka namang bibigay, Puti," pakiusap niya. Halos nanginginig ang boses. "Ikaw lang ang kasama ko rito." Dali-dali niyang tinawag si Mang Temyong, ang veterinaryo ng baryo. Pagdating nito, umiling lang. "Kulang sa pagkain, Elias. Puyat at init ang pumatong. Kailangan mong maghanap ng gamot, pero medyo magastos." Muli, isa na namang dagok na hindi niya alam kung saan kukunin ang sagot. Sa kabila ng lahat, hindi sumuko si Elias. Bawat araw patuloy siyang bumangon bago sumikat ang araw, umaasang may milagro. Kapag napagod, uupo siya sa ilalim ng punong mangga at tatahimik. "Baka bukas," bulong niya. "Baka bukas ay umulan." Ngunit ang langit ay nanatiling bughaw at walang ulap. Isang gabi, dumaan si Kapitan Turing sa kanyang bahay. "Elias," sabi nito, "magandang lalaki ka, masipag,
Pero hindi kita matulungan kung patuloy kang magpapakahirap ng mag-isa. Bakit hindi ka makipag-ayos kay Serrano? At least makakabayad ka ng utang. Kap, hindi ko kayang isuko ang lupa. Lupa na lang ang iniwan sa akin ng mga magulang ko. Kung ibebenta ko, parang itinapon ko na rin sila. Amiling si Kapitan, ngunit wala nang nasabi pa. Naiwan si Elias sa dilim. Pinagmamasdan ang mga bituin. Pakiramdam niya, siya na lang ang natitirang liwanag sa lupang natutuyo. At anumang oras ay maaaring tuluyang mamatay. Kinabukasan, tinipon niya ang natitirang ani, kaunting talong, ilang bumos ng pechay at 2 sako ng palay na kulang pa sa timbang. Habang naglalakad patungong bayan, ramdam niya ang bigat hindi lang ng pasan, kundi ng kinabukasang hindi niya alam kung paano haharapin. Basta't hindi ko bibitawan ang lupa, ulit niya sa sarili. Kahit anong mangyari, dito ako mabubuhay, dito rin ako mamamatay. Ang baryo ay nanahimik sa harap ng kanyang pakikibaka. Ngunit alam ng mga kapitbahay niya ang katotohanan. Si Elias, ang magsasakang palaging handang tumulong sa iba, na yun ay siya namang nanganganib na mawalan ng lahat. Sa mata ng mga tao, isa siyang halimbawa ng tibay. Ngunit sa gabi, sa gitna ng katahimikan ng kanyang kubo, isa siyang lalaking nagsusumamo sa langit. Isang dasal na sana'y bumuhos ang ulan, sana'y hindi siya tuluyang gumuho, at sana'y may dumating na sagot bago mahuli ang lahat. Isang hapon, matapos ang halos 1 linggong walang tigil na pakikibaka ni Elias sa kanyang tuyong bukid, naisip niyang magtungo sa ilog upang manghuli ng ilang isda. Madalas niyang ginagawa ito kapag kapos na kapos ang ulam at wala nang mabili sa tindahan. Bit-bit ang kanyang lambat at lumang timba, naglakad siya sa pilapil. Tinatahak ang daang pamilyar, ngunit tila nagiging mabigat sa bawat araw. Ang langit ay kulay kahel at ang araw ay palubog na, nagpapahiwatig ng isa na namang magdamag ng gutom at katahimikan. Habang papalapit siya sa ilog, narinig niya ang isang mahinang iyak. Sa unay inakala niyang tunog lamang ito ng ibon o hayop na sugatan. Ngunit habang lumalapit ay naging malinaw ang tinig. Isang iyak ng sanggol, mahina at nanginginig. Napahinto siya, itinabi ang timba at pinakinggan ng mabuti. May bata? Tanong niya sa sarili, halos hindi makapaniwala. Sinundan niya ang tinig hanggang marating ang isang bahagi ng damuhan sa gilid ng ilog, kung saan halos natabunan ng mga damo ang isang anino. Sa kanyang paglapit, gulat siyang napatigil. Naroon nakahandusay ang isang babae. Ang damit nito'y punit-punit at may bakas ng dugo sa balikat. Sa kanyang dibdib, mahigpit niyang niyayakap ang isang sanggol na pulang-pula ang muka sa kakaiyak. "Diyos ko!" bulas ni Elias, agad na lumapit. "Miss, ayos ka lang ba?" Halos walang malay ang babae. Ang kanyang buhok ay magulong nakalugay at ang kanyang mga matay nagpipilit na magbukas. "Tulungan niyo kami." Mahinang sambit nito bago muling pumikit. Mabilis na sinuri ni Elias ang paligid. Baka may kasamang iba ang babae. Ngunit wala siyang nakita kundi ang payapang ilog at ang makapal na damuhan. Walang ibang tao, walang kasunod na hakbang, walang sino mang tumutulong. Tanging siya lang ang naroroon sa oras na iyon. Hindi siya nagdalawang isip. Maingat niyang inalis ang lambat na nakasabit sa kanyang balikat at inilapag ang timba sa gilid. Lumuhod siya at dahan-dahang kinuha ang sanggol mula sa dibdib ng babae. Naminginig pa ito, ngunit sa pagdantay ng mainit na kamay ni Elias, unti-unting humina ang iyak. "Shh! Tahimik na! May kasama ka na!" bulong niya. Halos hindi alam kung paanong iyak o matutuwa. Matapos siguraduhin na ligtas ang sanggol, bumalik siya sa babae. "Miss, pakinggan mo ako," wika niya habang bahagyang inaalog ang balikat nito. "Kailangan kitang dalhin sa bahay. Hindi ka pwedeng manatili rito." Bahagyang dumilat ang babae. Tiningnan siya ng may halong takot at pagod. Huwag niyo akong ibigay sa kanila." Nagtaka si Elias. "Kanino?" tanong niya, ngunit muling pumikit ang babae, nawalan ng malay. Nangamba si Elias. Alam niyang delikado kung iiwan sila doon. Walang ibang makakatulong kundi siya. Kaya't buong lakas niyang isinampay ang babae sa kanyang likod
habang sa isang braso ay mahigpit niyang karga ang sanggol. Mabigat at ramdam niya ang pagod na kinimkim ng kanyang katawan. Ngunit hindi siya tumigil. "Kaya ko to," sambit niya, paulit-ulit, habang dahan-dahang binabaybay ang pilapil pauwi. Habang naglalakad, naririnig niya ang bulong ng mga damo at ang banayad na agos ng ilog na tila sumasabay sa kanyang kaba. May mga alon sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Takot, awa at isang di maipaliwanag na pagnanais na protektahan ang mag-ina. Pagdating sa kanyang bahay, agad niyang inihiga ang babae sa lumang papag na dati walang ibang gumagamit kundi siya. Pinunasan niya ang sugat nito gamit ang malinis na tela at binasa ng tubig mula sa banga. Mabilis na tumulong ang kanyang mga kamay, sanay sa gawain ng bukid, ngunit ngayon ay ginamit para magligtas ng buhay. "Miss, makinig ka!" wika niya habang pinipiga ang basang tela. "Wala kang dapat ikatakot. Ligtas ka dito." Hindi pa rin sumasagot ang babae, ngunit nakikita ni Elias ang bahagyang paggalaw ng dibdib nito. Hudyat na humihinga pa at may pag-asang makaligtas. Ang sanggol naman, inilagay niya sa kanyang lumang banig, tinabihan ng kumot na kahit manipis ay makakatulong laban sa malamig na hangin. Habang pinagmamasdan ang dalawang hindi niya kilala, napaisip si Elias. Sino kaya sila? Bakit nasa ganoong kalagayan? At sino ang tinutukoy niyang kanila? Maraming tanong ang sumilpot sa kanyang isipan, ngunit wala siyang kasagutan. Ang tanging malinaw ay isang bagay. Nakatadhana siyang sagipin ang buhay ng mag-ina sa kanyang harapan. Ilang oras siyang nagbantay. Sa tuwing kikilos ang babae, lalapit siya, pinupunasan ang pawis sa noo nito. Sa tuwing iiyak ang sanggol, kinukuha niya at marahang inaalog. Umaawit ng simpleng himig na natutunan niya mula sa kanyang ina noong bata pa siya. Tahan na, huwag kang matakot." Minsan, naramdaman niyang bumuka ang mga labi ng babae. "Salamat," mahina nitong sambit, halos pabulong. "Walang anuman," sagot niya, ngunit hindi alam kung narinig ba siya nito o isa lamang itong pagsambit sa panaginip. Habang nagmamasid sa kanilang dalawa, naramdaman ni Elias na biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa kanyang buhay. Ang kanyang kubo na dati tahimik na saksi sa pagod at pangarap niya ay biglang napuno ng ibang presensya, ng isang sugatang estranghera at ng isang sanggol na walang muwang. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, alam niyang magsisimula na ang pagbabago sa kanyang tahimik na mundo. Sa labas, dumadagundong ang kulog, senyales ng paparating na ulan. Isa itong paalala. Minsan, sa gitna ng matinding tagtuyot at paghihirap, may darating na bagay na hindi inaasahan. Isang pagkataon, isang tao, o isang sanggol na magpapabago ng lahat. At sa gabing iyon, sa ilalim ng kubo ni Elias, nagsimula ang kwentong hindi niya kailanmang inakalang mangyayari sa kanyang buhay. Kinabukasan, maagang gumising si Elias. Hindi siya halos nakatulog noong gabi dahil sa paminsang iyak ng sanggol at sa pag-aalala sa kalagayan ng babae. Ang ulan na dumating kagabi ay tila naatulong sa kanyang tanim, ngunit sa loob ng kubo, ibang bagyo ang kanyang hinaharap. Maingat niyang inilapit ang tasa ng mainit na sabaw na niluto mula sa kaunting gulay na mayroon siya at inilagay iyon sa maliit na mesang kawayan sa tabi ng papag kung saan nakahiga ang babae. Nadising ang babae nang maramdaman ang amoy ng sabaw. Marahan niyang iminulat ang mga mata at tinitigan si Elias, may halong takot at pag-aalinlangan sa kanyang tingin. "Nasaan? Nasaan kami?" mahina niyang tanong, habang marahang hinahaplos ang sanggol na natutulog sa tabi niya. "Sa bahay ko," sagot ni Elias, mababa ang boses upang hindi magising ang bata. "Wala kang dapat ikatakot. Nahanap ko kayo kagabi sa tabi ng ilog. Sugatan ka na at halos mawalan ng malay." Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip, dahan-dahan niyang sinubukang bumangon, ngunit agad ding napingiwi sa sakit ng kanyang sugat. Nilapitan siya ni Elias at inalalayan. "Dahan-dahan lang, hindi ka pa magaling." Bahagyang natigilan ang babae, tumingin ng diretso kay Elias.
Bakit mo kami tinulungan? Sandaling natahimik si Elias bago sumagot. Dahil kung hindi ko gagawin, baka hindi na kayo mabuhay. At wala namang masama sa pagtulong sa kapwa. Marahang napayuko ang babae at initigan ang kanyang anak. Halatang naguguluhan siya at tila may mga lihim na bumabagabag sa kanya. Ako si Isabel, mahinang sabi niya, halos parang bulong. Elias, pakilala ng magsasaka, sabay ngiti. Wala kang dapat alalahanin, Isabel. Ligtas ka dito. Ngunit napansin ni Elias ang kakaibang kilos ng babae. Sa tuwing may maririnig na kaluskos mula sa labas, agad itong nagigising, nagmamasid, at tila laging may takot na baka may sumulpot. Minsan, hawak-hawak niya ang sanggol ng mahigpit, parang may kinatatakutan na baka kunin ito ng sinuman. Isang gabi, habang binabantayan ni Elias ang kalan, narinig niya ang boses ni Isabel. Elias, tawag nito, mahina ngunit seryoso. Pwede bang wag mong ipagsabi sa iba na nandito kami? Nagulat siya sa pakiusap. Bakit? May humahabol ba sa inyo? Hindi sumagot si Isabel. Tanging ang mahigpit niyang pagkakayakap sa sanggol ang nagsilbing tugon. Makikita sa kanyang mukha ang takot at pangamba. Ngunit wala siyang lakas ng loob para magpaliwanag. Kinabukasan, habang nasa labas si Elias at nag-aayos ng pilapil, dumaan si Aling Nena. Elias, may kasama ka raw sa bahay? Tanong nito, may halong usisa at pagkagulat. Natigilan si Elias. Kaibigan lang po, sagot niya ng maikli. Sugatan siya, kaya tumutulong lang ako. Ngumiti si Aling Nena, ngunit kita sa kanyang mukha ang pag-uusisa. Bihira ka namang magkaroon ng bisita. Sino ba siya? Wala po kayong dapat alalahanin, mabilis na sagot ni Elias, bago tuluyang ibinalik ang atensyon sa kanyang ginagawa. Nang makaalis si Aling Nena, bumalik si Elias sa loob ng kubo. Nakita niyang nakaupo si Isabel, gising na gising, at hawak ang sanggol. Narinig ko ang boses ng kapitbahay mo, wika nito. Sinabi mo bang nandito kami? Umiling si Elias. Hindi, sinabi ko lang na kaibigan ka. Hindi ko ipagsasabi kung ayaw mo. Muling sumilay ang bahagyang ginhawa sa mukha ni Isabel. Ngunit halata pa rin ang bigat ng kanyang iniisip. Salamat, Elias. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa amin ang katahimikan. Ngunit hindi maikakaila ni Elias ang palaisipan na bumabalot sa babae. Bakit sugatan ito? Bakit parang takot na takot? At bakit may dala siyang sanggol na hindi pa man nakakalakad ay nagiging dahilan na para itago sila mula sa mundo? Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang natutuliro. Ngunit pinili niyang huwag pilitin ang babae. Basta't makita niyang humihinga pa ito at ligtas ang sanggol, sapat na iyon para sa kanya. Isang gabi, nang mahimbing ang bata, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap ng mas mahaba. Elias, wika ni Isabel, nakatingin sa maliit na ilaw ng gasera. Hindi ko pa kaya ipaliwanag lahat sa iyo. Basta ang alam mo lang, kailangan naming manatiling ligtas. Kapag nalaman ng ibang tao na nandito kami, baka madamay ka. Isabel, sagot ni Elias, seryoso at mariin. Kung sakali man na may humabol sa inyo, mas pipiliin kong harapin sila kaysa pabayaan ka at ang anak mo. Huwag mong isipin na pababayaan ko kayo. Napatitig si Isabel sa kanya, parang nagugulat sa bigat ng pananalita ni Elias. Hindi na siya nagsalita pa. Sa halip, marahan niyang hinaplos ang ulo ng kanyang anak at pumikit, pilit na nagpapahinga. Ngunit sa puso ni Elias, nagsimulang mabuo ang pakiramdam na ang simpleng buhay na alam niya ay unti-unting binabago ng presensya ng babaeng may tinatagong lihim at ng sanggol na tila kumakapit sa kanya bilang isang ama. At kahit hindi niya pa alam ang buong katotohanan, ramdam niyang hindi na siya basta magsasaka lamang na umaasa sa ani ng lupa. May bago ng dahilan para bumangon araw-araw, at yun ay ang pangakong hindi niya hahayaang masaktan ang 2 taong bigla na lang dumating sa kanyang buhay. Lumipas ang mga araw at unti-unting nakabawi si Isabel mula sa kanyang sugat. Hindi man mabilis ang kanyang pagaling, ramdam ni Elias na unti-unting bumabalik ang kulay sa kanyang pisngi at ang lakas ng kanyang tinig. Sa bawat umaga, si Elias ang unang nagigising. Sa halip na diretsyo sa bukid,
Inaalagaan muna niya si Isabel at ang sanggol. Gumagamit siya ng mga halamang gamot, dahon ng bayabas para sa sugat, lagundi para sa ubo, at pinaghalong luya at honey na nakuha niya sa baryo para sa mahina nitong katawan. Madalas ay tahimik si Isabel, ngunit sa tuwing dumarating si Elias, dala ang pinaglagaan ng dahon, makikita sa kanyang mga mata ang bahagyang pagluwag ng tiwala. "Salamat," wika niya minsan, habang inaabot ang mangkok. "Kung wala ka, baka hindi na ako nakaabot ng ganito." Ngumiti si Elias, bahagya pang umiwas ng tingin. "Wala yon. Ang importante, gumagaling ka na." Habang nakaratay pa si Isabel, si Elias na rin ang nagalaga sa sanggol. Bagamat wala siyang karanasan, inaalalayan siya ng sariling instinct. Kapag umiiyak ang sanggol, kinarga niya ito, marahang inuugoy sa kanyang braso. Naaalala niya kung paano siya pinapatalma ng kanyang ina noong bata pa siya. "Shh! Tahimik ka lang, maliit na anghel," bulong niya habang marahang inaawitan ng isang lumang kundiman. Nakakagulat para kay Elias na kaya niyang patigilin ang bata, at sa bawat ngiti ng sanggol, pakiramdam niya'y nababawasan ang bigat ng kanyang sariling problema. Isang gabi, nagising si Isabel at nadatnan si Elias na nakaupo sa banig, nakatulog habang nakayakap ang sanggol sa kanyang dibdib. Napangipi si Isabel at sa loob ng ilang segundo, tila nakalimutan niya ang lahat ng kanyang pinagmulan at mga lihim na iniingatan. Ang isang simpleng magsasaka, sa gitna ng kanyang kubo, ay kusang loob na tinanggap ang responsibilidad na hindi mang hinihingi, ay buong puso niyang ginagawa. "Elias," wika ni Isabel kinabukasan, "hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan." Bahagyang natawa si Elias. "Huwag mong isipin yun. Hindi naman ako naghahanap ng kapalit." Ngunit hindi nagtatapos ang lahat sa simpleng pasasalamat. Habang tumatagal, unti-unting nabubuo ang tiwala ni Isabel kay Elias. Kapag may maririnig silang yabag sa labas, sa halip na matakot ng labis, titingin muna siya kay Elias. At kapag nakikita niyang kalmado ang magsasaka, bumabalik ang katahimikan sa kanyang bubdib. Minsan, nagbiro si Elias habang pinapakain ng lugaw ang sanggol. "Ang lakas niyang kumain. Parang ako nung bata pa." Siguro paglaki niya, magiging matibay na magsasaka rin. Ngumiti si Isabel at unang beses niya nakita ang sarili niyang natatawa ng bahagya. Hindi siya magsasaka, may ibang kapalaran siya. Nagkibit balikat si Elias. "Ano man yon, susuportahan ko, basta't hindi siya mawawala sa tabi mo." Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanilang ugnayan. Isa itong koneksyong hindi nila inasahan. Ang takot ni Isabel ay bahagyang nababawasan, at ang pagiging tahimik ni Elias ay unti-unting napapalitan ng mga simpleng kwento tungkol sa kanyang buhay sa bukid. Ikinukwento niya kung paano siya natutong mag-araro, kung paano niya nilabanan ang tagtuyot, at kung paano kahit mahirap, pinipilit niyang hindi sumuko. "Bakit ka tumutulong sa lahat ng tao?" tanong ni Isabel. Minsang nag-uusap sila sa ilalim ng mangga sa likod ng kubo. "Hindi ka ba natatakot na samantalahin ka lang?" Nag-isip sandali si Elias bago sumagot. "Siguro dahil sanay na akong mag-isa, at kapag tumulong ako sa iba, pakiramdam ko'y hindi ako ganap na nag-iisa." May koneksyon pa rin. Napayoo si Isabel, hawak ang kanyang anak. "Kung lahat ng tao kasing linis ng puso mo, baka wala na akong kailangan itago." Sa puntong iyon, hindi na nagtanong pa si Elias tungkol sa nakaraan ni Isabel. Pinili niyang respetuhin ang katahimikan nito at ipakita sa pamamagitan ng gawa, hindi salita, na karapat-dapat siyang pagkatiwalaan. Ilang araw pa, dumating si Aling Nena, dala ang ilang pirasong tinapay. "Elias," wika nito, "narinig kong may kasama kang araw. Tulungan ko na lang kayo. May sobra akong pagkain." Natigilan si Isabel, parang balak tumakbo. Ngunit mabilis siyang nilapitan ni Elias at marahang hinawakan ang kamay nito. "Ayos lang," bulong niya. "Ligtas ka." Nakangipi niyang tinanggap ang tinapay kay Aling Nena at sinabing, "Salamat po, malaking tulong ito." Pagkaalis ng matanda, tumingin si Isabel kay Elias na may halong luha at ngiti. "Paano ka nagagawang maging ganito? Wala kang hinihingi,
Wala kang tanong, basta lang nandyan ka. Huminga ng malalim si Elias. Siguro dahil alam kong kung ako ang nasa sitwasyon nyo, gusto ko rin sanang may handang tumulong. Hindi naman ako mayaman, pero kung ang puso ko'y maibabahagi, bakit hindi? At sa gabing iyon, habang pinakikinggan nila ang mahinang huni ng kuliglig sa labas, alam nilang may bagong nabubuong samahan. Isang tiwala na hindi madaling hanapin, ngunit sa simpleng kabutihang ipinakita ng magsasaka, unti-unting umusbong sa puso ng babaeng dati puno ng takot at pangamba. Sa piling ni Elias, natagpuan ni Isabel at ng kanyang sanggol ang katahimikan na matagal nilang hinanap. At sa piling ni Isabel, natagpuan naman ni Elias ang isang rason para muling maniwala na ang kanyang kubo ay hindi lamang tirahan ng isang ulila, kundi maaaring maging tahanan para sa isang bagong simula. Mabilis kumalat ang balita sa baryo na may bagong nakikipira sa bahay kubo ni Elias. Sa umpisa, wala pang nagtatangkang lumapit o magtanong. Ngunit gaya ng nakagawian sa mga maliliit na baryo, mabilis ang daloy ng tsismis. Isang umaga habang papunta sa palengke, nadaanan ni Elias ang grupo ng mga matatanda na nakaupo sa lilim ng punong mangga. Tahimik siyang dumaan, dala ang sako ng gulay, ngunit narinig niya ang mahihinang bulungan. Si Elias daw may babae na sa bahay, ani ng isa, sabay tawa. May bata pa raw. Hindi kayang galing sa syudad yon? Dagdag pa ng isa, may himig ng panghuhusga. Tingnan mo na lang, biglang may dumating na estranghera, tapos si Elias agad ang nagkupkop. Pinili ni Elias na huwag sumagot. Sanay na siya sa mga usapan ng mga tao, ngunit iba ang bigat ng tsismis na yon dahil alam niyang may katotohanan. At higit pa roon, ayaw niyang madamay si Isabel sa kung anumang maling akala ng mga tao. Pagdating niya sa palengke, sinalubong siya ni Aling Bising. Elias, may kasama ka raw na babae sa bahay? Diretsong tanong nito habang tinitingnan ang mga gulay na inilatag niya. Bahagyang natigilan si Elias bago sumagot. Oo kaibigan, sugatan siya. Kaya tinulungan ko, wala nang iba roon. Tumango si Aling Bising, ngunit hindi na itago ang kuryosidad sa kanyang mukha. Mag-ingat ka, iho. Alam mo naman, mabilis humusga ang tao dito. Nang makauwi siya, nadatnan niyang nakasilip si Isabel sa maliit na bintana. Tila aligaga. Naririnig ko ang mga kapitbahay mo, mahinang sabi nito. Pinag-uusapan nila ako, hindi ba? Umupo si Elias sa harap niya. Wala kang dapat alalahanin. Sanay na ako sa ganyan. Ang importante, ligtas ka rito. Ngunit hindi maitago ni Isabel ang pagkabahala. Paano kung may magulat sa mga taong humahanap sa akin? Baka isang araw, bigla na lang silang dumating dito. Hinawakan ni Elias ang kanyang braso, marahan at puno ng patiyakan. Hanggat ako ang kasama mo, hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo. Isang araw, dumating si Kapitan Turing, dala ang kanyang sombrero at malaking katawan na nangingibabaw sa maliit na kubo ni Elias. Elias, panimula niya, narinig ko ang tungkol sa kasama mo. Ayaw kong makialam, pero bilang kapitan, kailangan kong malaman kung sino siya. Baka may problema na madamay ang buong baryo. Nanlamig si Isabel, agad na yumakap sa sanggol. Ngunit mabilis na sumabat si Elias. Kap, sugatan siya na tagpuan ko sa tabi ng ilog. Wala siyang masamang intensyon. Basta't hayaan mo muna siyang makabawi. Matamang tumingin si Kapitan Turing kay Elias. Sigurado ka ba, Elias? Kilala kita bilang matapat na tao. Pero kung may problema, ikaw ang unang mananagot. Tumango si Elias. Ako ang mananagot, Kap. Pag alis ni Kapitan, napaupo si Isabel sa papag. Nanginginig pa rin. Hindi ko kayang makita na ikaw ang madadamay dahil sa amin, mahina niyang sabi. Lumapit si Elias at tinitigan siya. Hindi mo kasalanan na sugatan ka at kailangan ng tulong. Kung wala kang ibang mapagkakatiwalaan, ako na iyon. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapanuri ang mga kapitbahay. Minsan makikita ni Elias na may mga batang sumisilip sa kanilang bakuran, nagtuturo sa kubo at nagbubulungan. Bakit kaya hindi lumalabas yung babae? Tanong ng isa. Baka namang galing sa mayamang pamilya at nagtatago? May ilang nagbiro kay Elias habang naglalakad siya sa bayan. Oh, Elias, tahimik ka pala pero may tinatagong sikreto.
Baka naman artista yang babae mo. Hindi na siya sumasagot. Ngunit sa loob-loob niya, nararamdaman ang bigat ng lahat ng matang nakatingin sa kanya. Isang hapon, lumapit si Isabel habang buhat ang kanyang anak. "Elias," wika niya, "pasensya na kung nagdudulot ako ng problema sa iyo. Hindi ko inasahan na pati mga tao rito'y mababahala sa presensya namin." Umiling si Elias. "Hindi mo kasalanan, Isabel. Ang mga tao, ganyan talaga. Mabilis maghusga, mabilis magtanong. Ang mahalaga, alam ko ang totoo, at para sa akin, sapat na yon." Sa mga gabing tahimik, habang umiihip ang malamig na hangin sa kanilang kubo, unti-unti ring natutunan ni Isabel na magtiwala ng higit kay Elias. Bagamat may kaba pa rin sa kanyang puso, alam niyang ang magsasakang ito ang tanging rason kung bakit siya at ang kanyang anak ay ligtas sa ngayon. Ngunit sa bawat bulungan at usapan sa baryo, lalo lamang nagiging malinaw kay Elias na hindi magtatagal ay may darating na mas mabigat na pagsubok. Ang mga tsismis, kahit pa walang mali siya, ay parang usok, at ang usok na iyon ay maaring maging senyales para sa mga taong matagal nang naghahanap kay Isabel at sa kanyang sanggol. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Elias ang mga bituin, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi lamang ito tungkol sa lupa o ani. Ngayon, nakataya na rin ang buhay ng isang babae at ng isang sanggol na nagtiwala sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, mula nang kumalat ang usapan tungkol kay Isabel at sa kanyang anak, tila muling nagbalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit isang hapon, habang si Elias ay nasa bukid at nagbubungkal ng lupa, napansin niya ang mga kakaibang anino sa di kalayuan. 3 lalaki nakasuot ng maitim at hindi pamilyar na kasuotan. Ang dumating sa baryo, sakay ng isang mamahaling sasakyan, isang tanawin na bihira sa kanilang payak na pamayanan. "Magandang hapon," malakas na bati ng isa habang nakatayo sa gitna ng baryo. Ang kanyang boses ay may otoridad at agad itong nagdulot ng kaba sa mga taong naroon. "May nakita ba kayong babae at sanggol na dumaan dito?" Sugatan ang babae, may hawig na mestisa. Malaki ang pabuya sa makapagsasabi sa amin. Nagkatinginan ang mga tao. Ang ilan, natakot na baka madamay, at ang iba namay, agad na naisip ang malaking halagang maaaring makuha. Ngunit walang sumagot. Sa tabi, nakita ni Elias mula sa malayo ang kakaibang tensyon. Dali-dali siyang umuwi. Ramdam ang kabog ng kanyang dibdib. Pagdating sa kubo, nadatnan niyang nakaupo si Isabel habang pinadedede ang kanyang anak. "Isabel," halos pabulong niyang sabi, "may mga lalaking naghahanap sa inyo. Nasa baryo sila ngayon." Nanlaki ang mga mata ni Isabel at napahigpit ang yakap sa sanggol. "Sila na nga," mahinang bulong niya. "Tauhan ng tiyuhin ko. Nahanap na nila ako." Nagugiluhan si Elias. "Ano bang nangyayari, Isabel? Bakit kanila hinahanap?" Umiling ang babae, nangingilid ang luha. "Hindi ko pa kayang ipaliwanag lahat. Ang mahalaga, huwag mo kaming ibigay. Kung makita nila ako rito, pati ikaw madadamay." Hinawakan ni Elias ang balikat niya. "Hindi kita ipagkakanulo. Pero kailangan nating mag-ingat. Kahit ang mga kapitbahay, maaaring matuksong magsabi dahil sa perang alok nila." At totoo ang kanyang sinabi. Kinagabihan, habang nasa tindahan si Elias, narinig niya ang 2 binatang nagbubulungan. Ang laki raw ng pabuya. "Kung ako, sasabihin ko na. Ano ba naman yung magsabi ng totoo? Pera na yon." Naku, pero kilala si Elias. Siguradong sa kanya nakitira yon. Pero sino ba ang may lakas ng loob na magturo? Baka magalit si Elias. Naramdaman ni Elias ang init ng dugo sa kanyang dibdib. Hindi na ito basta chismis. Ito'y nagiging banta. Pag-uwi niya, nakita niyang nakapwesto si Isabel sa tabi ng bintana, nagmamasid sa dilim. Hawak-hawak ang anak na mahigpit na parang anumang oras ay kukunin. "Elias," bulong ni Isabel, "alam kong delikado ito para sa'yo. Kung gusto mo, aalis na kami bukas. Hindi ko hahayaang ikaw ang mapahamak." Ngunit umiling si Elias. "Kung aalis ka na yon,
baka lalo kang malagay sa panganib. Wala kang ibang kakampi dito kundi ako. Hindi ko papayagang may mangyari sa inyo. Kinabukasan, muling bumalik ang mga estranghero. Ngayon, mas marami na sila, 5 na. At ang mga mata nila'y paikot-ikot, naghahanap, tila asong handang pumagat. Pumunta sila mismo sa bahay ni Elias at isa sa kanila'y kumatok ng mariin. Magandang araw, wika ng isang lalaki na may matalimang titig. May babae at sanggol ba kayong nakikitira rito? Huminga ng malalim si Elias bago sumagot. Wala, ako lang dito. Nagmasid ang lalaki sa loob ng kubo, ngunit hindi ito basta pumasok. Kung sakaling may makita ka, ipaalam mo sa amin. Malaki ang gantimpala. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Ngumiti si Elias ng pilit. Kung may makita ako, sasabihin ko. Pagkaalis ng mga estranghero, agad niyang tinungo si Isabel na nagtatago sa likod ng dingding. Nanginginig ang babae at may luha sa kanyang pisngi. Narinig ko sila, sabi niya. Kahit anong gawin natin, hahanapin nila kami. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay. Hindi sila magtatagumpay hanggat andito ako, pero kailangan mong magtiwala sa akin. At sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang sanggol, nanatiling gising sina Elias at Isabel. Sa bawat yabag na maririnig nila sa labas, tila humihinto ang kanilang paghinga. Ang mga kuliglig na dati nagbibigay ng payapang himig sa gabi ay tila nagsilbing paalala ng panganib na nakapaligid sa kanila. Hindi ko alam kung hanggang kailan natin kayang magtago, bulong ni Isabel. Hanggat kinakailangan, sagot ni Elias, matatag ang boses. Hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo, kahit pa buong mundo ang humabol. Ngunit sa kanyang isipan, alam niyang nagsisimula po lamang ang mas mabigat na laban. Ang mga estranghero, ang tsismis sa baryo, at ang misteryo sa likod ni Isabel. Lahat ng ito'y unti-unting bumabalot sa tahimik niyang buhay. At kung paano niya ito haharapin, iyon ang susubok sa kanyang tapang bilang isang magsasaka at bilang isang tao. Sa mga sumunod na araw, maapos ang pagbisita ng mga estrangherong naghanap sa baryo. Mas lalong naging tahimik at maingat ang kilos ni Elias. Hindi na siya basta-basta lumalabas ng bahay kapag gabi at laging sinisigurong nakasara ang bintana ng kubo. Ngunit alam niyang hindi pwedeng habang buhay silang magtago, lalo na't dumadami na ang mga bulong-bulungan sa baryo. Isang gabi habang nakaupo sila ni Isabel sa may lamparang nakasindi, napansin ni Elias ang matinding bigat sa mukha ng babae. Tila wala itong gana at paulit-ulit na hinahaplos ang buhok ng sanggol na mahimbing na natutulog. Hindi na nakatiis si Elias at nagsalita. Isabel, marahan niyang sabi, hindi ko hinihingi. Pero baka mas maigi kung sabihin mo na ang totoo. Sino ba talaga ang mga lalaking iyon? At bakit ganoon na lang ang takot mo sa kanila? Tahimik si Isabel ng ilang minuto. Tanging huni ng kuliglig sa labas at lagaslas ng hangin sa mga dahon ang naging saksi sa bigat ng katahimikan. Hanggang sa unti-unti niyang inilapit ang sarili sa magsasaka. Elias, mahina niyang simula. Hindi ako basta-bastang babae na aksidenteng napadpad dito. May dahilan kung bakit ako sugatan ng matagpuan mo. Naguguluhan man, nakinig si Elias ng mabuti. Sabihin mo, Anya, para alam ko kung paano kita mas mapoprotektahan. Huminga ng malalim si Isabel bago nagpatuloy. Ako ay anak ng isang mayamang pamilya sa syudad. May negosyo ang pamilya namin. Pero nang mamatay ang mga magulang ko, ako na lang at ang sanggol ang natira. Ang tiyuhin ko ang kumontrol ng negosyo. Gusto niya akong ipakasal sa isang lalaking kakutsaba niya para makuha nila ang lahat ng ari-arian. Tumanggi ako at mula noon, naging sunod-sunod ang mga pagbabanta. Kaya ako tumakas, dala ang anak kong ito, ang tanging dahilan ng aking lakas. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Kaya pala may mga humahabol sa'yo at sila ang mga lalaking nakita ko sa baryo. Tumango si Isabel, bakas ang lungkot at pagod. Oo, sila ang mga tauhan ng tiyuhin ko. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ako at ang anak ko. Hindi dahil mahal nila ako, kundi dahil kailangan nila akong kontrolin para makuha ang yaman ng pamilya. Naramdaman ni Elias ang bigat ng sitwasyon. Hindi lamang pala simpleng pagtulong ang pinasok niya, kundi isang laban-laban sa mga makapangyarihang tao na walang habas kung magpasya.
Ngunit sa halip na matakot, mas lumalim ang kanyang determinasyon. Isabel, salamat sa tiwala. Hindi ko man alam ang takbo ng buhay sa siyudad, pero isa lang ang sigurado, hindi kita ipapahamak. Nagbaba ng tingin si Isabel, nagpipigil ng luha. Hindi mo alam kung gaano kalaking pasanin ang binuhat mo, Elias. Kung pwede lang, ayokong madamay ka sa lahat ng ito. Pero wala na akong ibang mapuntahan. Wala akong ibang maaasahan. Mayroon ka na ngayon, matatag na tugon ni Elias. Hindi ko alam ang kinabukasan, pero dito sa baryo, ligtas ka. Hanggat kaya kong tumindig, hindi ko hahayaang punin nila kayo. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang gabi at doon unang naramdaman ni Isabel na may isang taong hindi naghahangad ng yaman o kapangyarihan. Isang taong handang sumugal ng lahat kapalit ng kanilang kaligtasan. Sa mga sumunod na araw, mas naging bukas si Isabel kay Elias. Ikinwento niya kung paano siya nakatakas, ang madugong pagtakas mula sa mga tauhan ng tiyuhin, ang kanyang sugat na nakuha nang pilit siyang ipasok sa sasakyan at kung paano siya nakarating sa ilog kung saan siya natagpuan ni Elias. Kung hindi mo ako nakita roon, ani Isabel, isang hapon habang pinapadede ang anak, malamang natagpuan na nila kami at wala na kaming kalayaang ngayon. Ngumiti si Elias, bagaman seryoso ang kanyang tono. Walang aksidente sa mundo. Siguro'y itinakda na magkita tayo. At kung iyon man ang kapalaran, tatapusin ko ang laban na ito kasama ka. Ngunit sa baryo, hindi tumigil ang bulong-bulungan. Mas lalo itong lumakas nang makita ng mga kapitbahay na palaging nakakulong si Isabel sa bahay ni Elias. Bakit laging nakatago? Tanong ng iba. Baka nga galing sa mayamang pamilya at may mga humahabol. Isang gabi, muling dumaan si Kapitan Turing at kinausap si Elias sa labas ng kubo. Elias, hindi ko alam ang buong kuwento, pero kung tama ang hinala ko, may tinatakbuhan ang babae mo. Kung ako sa'yo, mag-iingat ka. Baka isang araw buong baryo na ang madamay. Tahimik lang si Elias, ngunit alam niyang may punto ang kapitan. Hindi biro ang pinasok niya, ngunit nang bumalik siya sa loob ng kubo at makita si Isabel na pinapatulog ang anak, alam niyang hindi siya bibitaw. Ang mga matang puno ng pangamba ni Isabel at ang inosenteng mukha ng sanggol ay sapat na dahilan para ipaglaban ang kanilang buhay. At sa gabing iyon, habang tahimik na bumubulong ng dasal si Elias, nagpasya siya sa kanyang puso. Anuman ang lihim na bumabalot kay Isabel, siya'y handang maging sandalan nito. Ang kanyang maliit na kubo at ang kanyang payak na buhay ay magsisilbing kanlungan ng isang babae at sanggol na hinahabol ng panganib. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang ipagtanggol ang mga ito laban sa mga makapangyarihan. Ngunit malinaw ang kanyang desisyon. Hindi niya kailanmang ipagkakanulo ang tiwala ni Isabel. At sa kaunang-unahang pagkakataon matapos ang maraming taon ng pagiging mag-isa, naramdaman ni Elias na may dahilan ang lahat ng kanyang mga paghihirap. Dahil ngayong gabi ay hindi na lamang para sa kanya, kundi para na rin sa 2 taong ipinagkatiwala ng tadhana sa kanyang mga kamay. Lumipas ang mga linggo at tila nagbago ang ihip ng hangin sa kubo ni Elias. King dati katahimikan lamang at pagod mula sa bukid ang bumabalot dito, ngayoy may kasamang halakhak ng bata at banayad na tinig ni Isabel na umaawit ng himig upang patulugin ang anak. Sa bawat araw na dumaraan, lalong nagiging mas matibay ang koneksyon ng tatlo, parang isang pamilya na hindi inasahan ni Elias kailanman. Isang umaga, habang nagbubukid si Elias, lumapit si Isabel. Bitbit ang anak na nakabalot sa kumot. Elias, wika niya, pwede ba akong tumulong kahit kaunti lang? Hindi ko kayang panoorin ka lang na pagod na pagod. Ngumiti si Elias, ngunit umiling. Hindi mo kailangan. Hindi pa magaling ang sugat mo. At saka may sanggol ka pang aalagaan. Ako na ang bahala sa lahat. Ngunit mapilit si Isabel. Hindi ako sanay na walang ginagawa. Kahit anong maliit na bagay lang. Pwede akong magluto o maglinis. Napatawa si Elias, isang tunog na bihira niyang bitawan.
Kung ganoon, baka mas masarap ang ulam natin kapag ikaw ang nagluto. Sanay lang ako sa pinakuluang gulay at tuyo. Doon nagsimula ang simpleng pagbabago sa kanilang buhay. Si Isabel ang nag-aasikaso ng bahay, nagluluto at nag-aalaga sa sanggol, samantalang si Elias naman ay nagtatrabaho sa bukid. Sa tuwing uuwi siya, sinalubong siya ng amoy ng nilagang mais o tinulang manok na minsan ay binibigay ng kapitbahay bilang tulong. At sa mga gabing pagod siya, naroon si Isabel upang maghain ng mainit na pagkain at ngiti na tila nakakapawi ng lahat ng kanyang pagod. Isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng mangga, nakatulog ang sanggol sa banig at nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng mas malalim. Elias, mahina ang tinig ni Isabel. Hindi ko akalaing darating ang araw na makakaramdam ako ng ganitong katahimikan. Sa syudad, kahit saglit, wala akong ginhawa. Lagi akong may takot. Pero dito, kahit paano, nakakahinga ako. Tumingin si Elias sa kanya. Seryoso ang mga mata. Dapat maramdaman mo ang ginhawa. Kung may paraan lang para burahin ang lahat ng takot mo, gagawin ko. Napayuko si Isabel at may luha na tumulo. Hindi ko alam kung bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa amin. Pero tandaan mo, hindi ko to makakalimutan. Hindi na sumagot si Elias. Sa halip, marahan niyang iniabot ang panyo at pinunasan ang luha ni Isabel. Tahimik ang paligid, ngunit sa kanilang mga mata, may mga salitang hindi na kailangang banggitin. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo pang naging malapit ang sanggol kay Elias. Kapag umuuwi ito mula sa bukid, agad nangingiti ang bata at iuunat ang mga kamay para buhating siya. Tignan mo siya, sabi ni Isabel minsan, parang ikaw ang tunay na ama. Gumiti si Elias, bahagyang nag-init ang pisngi. Hindi ko alam kung paano, pero parang may koneksyon kami. Parang anak ko na rin siya. At sa puntong iyon, hindi na kayang itago ni Elias ang damdaming unti-unting umuusbong sa kanyang puso. Hindi lamang ito simpleng pagkalinga o awa. Sa bawat ngiti ni Isabel, sa bawat halakhak ng sanggol, at sa bawat gabing magkasama silang nagkukwentuhan sa ilalim ng lampara. Naramdaman niyang may bagong mundo na siyang bumabalot sa kanyang tahimik na buhay. Ngunit kasabay ng pag-usbong ng damdamin ay ang pag-usbong din ng takot. Takot na baka dumating ang araw na mawala ang lahat ng ipo sa kanya. Takot na baka dumating ang mga taong humahabol kay Isabel at kunin ang kaligayahan na unti-unti niyang natagpuan. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga tuyong palay, nagsalita si Elias. Isabel, alam kong marami ka pa rin kinatatakutan. Pero kung sakaling dumating ang mga tao mo, ang pamilya mo, anong mangyayari? Uuwi ka ba sa kanila? Tahimik si Isabel, nakatitig sa malayo. Hindi ko alam, ang alam ko lang, ayokong lumaki ang anak ko sa kamay ng mga taong walang pagmamahal. Gusto ko lang ng buhay na ligtas siya. Kahit simple lang, nagkatitigan silang dalawa. Sa pagitan ng katahimikan, pareho nilang alam ang hindi binabanggit na pareho na silang may mahalagang puwang sa isa't isa. Ngunit nanatili itong lihim, natatabunan ng mga pangambang hindi pa nila kayang harapin. Kinagabian, habang pinapatulog ang sanggol, biglang tumikhim si Isabel. Elias, anya, kung sakaling mawala ako, pangaki mo ba, aalagaan mo siya? Nabagbagab si Elias. Huwag mong sabihin yan, hindi kita pababayaan, hindi kayo mawawala sa akin. Tumulo ang luha ni Isabel at sa unang pagkakataon, marahang pinisilang kamay ni Elias. Isang simpleng galaw, ngunit puno ng bigat. Isang galaw na nagpatibay ng ugnayan na dati hindi niya akalaing darating sa kanyang buhay. At mula sa gabing iyon, hindi na lamang sila 3 taong nagtatago mula sa mundo. Sila'y isang maliit na pamilya na itinatahi ng kapalaran at pinag-iisa ng pangakong protektahan ang isa't isa, anuman ang dumating na unos. Ngunit sa kabila ng paglalim ng kanilang ugnayan, alam ni Elias na hindi sila ligtas. Ang mga mata ng baryo ay laging nakatingin at ang mga taong humahabol kay Isabel ay hindi magtatagal at babalik muli. Sa kanyang puso, naghahanda na siya, hindi lamang bilang isang magsasaka, kundi bilang isang taong handang isugal ang lahat para sa 2 nilalang
na unti-unti nang bumubuo ng kahulugan ng kanyang buhay. Isang tanghaling tirik ang araw nang dumating ang hindi inaasahan. Pabala si Elias sa pag-aani ng ilang natitirang gulay nang mapansin niya ang mga alikabok sa malayo. Akala niya'y baka may dumaraang kariton o baka mga kabataang naglalaro lamang sa kalsada. Ngunit unti-unti lumitaw ang hugis ng sasakyan. Hindi isa, kundi 3. Mga mamahaling van, itim at makintab na hindi bagay sa simpleng baryo. Nabalot ng kaba ang dibdib ni Elias. Alam niyang hindi iyon simpleng pagbisita. Naiwan sa bahay si Isabel at ang kanyang anak, at sa bawat iglap na lumalapit ang mga sasakyan, ramdam niyang papalapit din ang pananim. Mabilis siyang kumaripas ng takbo pauwi. Halos mabali ang hininga sa kaba. Pagdating sa baryo, nagkakagulo na ang mga tao. Ang ilan ay nagtago sa kanilang bahay. Ang iba na may nakasilip mula sa mga bintana. Pinagmamasdan ang mga lalaking bumaba mula sa mga sasakyan. 5 armadong tauhan ang bumaba. May hawak na baril at may mahigpit na ekspresyon sa mukha. Ang kanilang pinuno, nakasuot ng maayos na Amerikana kahit tirik ang araw, ay nagsimulang magsalita. "Huwag kayong magtago!" Malakas ang kanyang boses na dumagundong sa baryo. "Hinahanap namin ang isang babae, may kasamang sanggol. Kung sino man ang makakapagturo sa amin, bibigyan namin ng gantimpala. Pero kung may magtatangkang magtago, huwag ninyo kaming subukan." Ramdam ni Elias ang panlalamig ng mga kapitbahay. Ang iba, takot na baka madamay. At ang iba na may nag-isip ng perang gantimpala. Ngunit walang nagsalita. Dali-dali siyang pumasok sa kubo at nadatnan niyang nanginginig si Isabel habang yakap ang sanggol. "Elias, sila na!" Bulalas ni Isabel. Halos nanginginig ang labi. "Paano na tayo?" Hinawakan ni Elias ang kanyang balikat. "Kalma ka, huwag kang lalabas. Ako ang haharap." Lumabas si Elias ng bahay at agad siyang nilapitan ng isang tauhan. "Ikaw, may babae bang nakikitira rito?" Mahigpit ang tingin ni Elias. "Wala, ako lang dito." Mumisi ang pinuno, nilapitan siya. "Huwag ka nang magsinungaling. Kilala ka ng mga tao rito bilang tapat. Kung ayaw mong masira ang pangalan mo, sabihin mo na kung nasaan siya." Umiling si Elias. "Wala nga, kung may nakita ko, sasabihin ko." Galit na itinulak siya ng tauhan. Dahilan para mapasandal sa dingding. "Huwag kang magpanggap. Baka gusto mong subukan ang pasensya namin." Sa puntong iyon, nagsimulang magsigawan ang mga kapitbahay. "Tama na, huwag ninyong idamay ang baryo," sigaw ni Mang Lando. Ngunit natigilan siya nang itutok ng isa sa mga tauhan ang baril sa kanya. "Manahimik kayo kung ayaw ninyong madamay." Sugatan ang kanyang bisig nang sapakin si Elias ng isa sa mga lalaki. Tumulo ang dugo, ngunit nanatili siyang matatag. "Wala akong isusuko sa inyo," mariin niyang sabi. Samantala, sa loob ng kubo, halos hindi makahinga si Isabel habang pinipigilan ng sanggol na huwag lumikha ng ingay. Sa bawat yabag ng mga tauhan sa paligid, pakiramdam niya'y lalong lumalapit ang panganib. Isang maling galaw at maaari silang madiskubre. Sa labas, tumindi ang tensyon. May ilang kapitbahay ang lumapit kay Elias matapos umalis sa mga tauhan. Ngunit halata ang kanilang pangamba. "Elias," bulong ni Aling Nena, "huwag ka nang magsinungaling. Kung totoo mang may tinatago ka, baka lahat tayo madamay." Napayuko si Elias, ramdam ang bigat ng kanyang desisyon. Ngunit tumingin siya sa paligid at mariin ang kanyang tinig. Kung ipapahamak natin ang isang babae at sanggol na walang kalaban-laban, anong klasing tao pa tayo? Natahimik ang lahat. Walang nakasagot, ngunit ramdam niya ang mga matang nag-aalangan. Mga matang nagtataglay ng takot na baka isang araw, bumalik muli ang mga estranghero at magdala ng kapahamakan sa buong baryo. Kinagabihan, habang nililinis ni Isabel ang sugat ni Elias, nag-iiyak ang sanggol. "Elias," aniya, "hindi na tayo ligtas dito. Nakita ko kung paano kanila sinaktan. Ayokong madamay ka o ang buong baryo dahil sa amin." Pinisil ni Elias ang kanyang kamay. Tinitigan siya ng mariin. "Isabel, pinili ko na ang landas na ito. Huwag mong isipin na wala akong alam. Kahit anong mangyari, hindi kita ipapahamak." "Pero paano kung bumalik sila? Mas marami na?" tanong ni Isabel, nangingilid ang luha.
Paano kung pati anak ko madamay? Tahimik si Elias. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang totoo ang sinabi ni Isabel. Hindi na ligtas ang kanilang kubo at hindi rin ligtas ang baryo. Ngunit isa lang ang malinaw sa kanyang puso. Handa siyang magsakripisyo kahit pa kapalit nito'y sariling buhay. Kinabukasan, pinulong ng kapitan ang mga taga-baryo. Mga kababayan, wika niya, hindi na ligtas ang sitwasyon. Kung may tinatago man si Elias, kailangan niyang magdesisyon. Hindi natin kayang harapin ang mga taong iyon. Lumingon ang lahat kay Elias. Ramdam niya ang bigat ng kanilang mga tingin, puno ng pagdududa at pangamba. Ngunit tumayo siya, sugatan man at pagod, at mariing sinabi, "Kung ako ang pinangahawakan ninyo, huwag kayong matakot. Hindi ko kayo idadamay, pero hinding-hindi ko rin ipagkakanulo ang dalawang buhay na ipinagkatiwala sa akin." Nabahala man ang buong baryo, walang makapagsalita pa. Sa puso ni Elias, alam niyang nagsimula na ang tunay na laban. Hindi na lang ito tungkol sa kanyang lupa, sa kanyang ani, o sa kanyang payak na buhay. Ito na ang laban para sa kaligtasan ni na Isabel at ng anyang anak, at laban din upang patunayan na ang isang simpleng magsasaka ay may pusong handang tumindig laban sa mas malalaking puwersa. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ang papalubog na buwan, nanalangin si Elias sa aahimikan ng ilog. Kung may Diyos na nakikinig, bigyan mo ako ng lakas, dahil hindi ko hahayaang magapi kami ng takot. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang kanyang puso ay hindi na lamang kumakabog para sa sarili, kundi para na rin sa babaeng biglang naging bahagi ng kanyang buhay, at sa sanggol na tila nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang paghinga. Mula nang umatake ang banatauhan ng tiyuhin ni Isabel sa baryo, na natiling balisa ang buong pamayanan. Kahit na umalis pansamantala ang mga estranghero, ramdam ng lahat na hindi iyon ang katapusan. Sa bawat pagdaan ng hangin sa mga pilapil, tila ba may kasamang kaba at banta na anumang oras ay muling babalik ang tanganib. Sa maliit na kubo ni Elias, ang gabi ay naging mas mahaba at ang katahimikan ay mas mabigat. Si Isabel, bagamat nagpapakita ng tapang, ay madalas na natitigilan at nagiging tahimik kapag naririnig ang mga yabag sa labas. Isang gabi, habang natutulog ang bata, nagsalita siya kay Elias. "Elias," mahina niyang wika, "siguro oras na para umalis kami. Hindi ko na kayang makita kang nasasaktan para lang sa amin. At kung patuloy tayong mananatili rito, baka pati ang mga kapitbahay mo'y madamay." Napatingin si Elias sa kanya, bakas ang pagod ngunit puno ng determinasyon ng kanyang mga mata. "Isabel, sinabi ko na sa'yo, hindi ko kayo pababayaan. Kahit saan kayo pumunta, susundan kayo ng mga taong iyon. At kung aalis kayo, mas lalo kayong mapapahamak. At least dito, may laban tayo." Ngunit umiling si Isabel, luhaan ang mga mata. "Hindi ko yata kayang dalhin ka pa sa mas malalim na panganib. Hindi mo alam kung gaano kalakas at kayaman ang tiyuhin ko. Kayang-kaya niyang bayaran ang sinuman para lang matunton kami. Ang baryo na ito'y maliit lamang at madali nilang kayang wasakin para makuha ang gusto nila." Tahimik si Elias. Hindi niya maitatangging tama si Isabel. Ngunit sa kanyang puso, hindi siya makapapayag na iwanan nito ang kaligtasan at ibuwis ang sariling buhay sa pagtakas. Kaya't sa loob-loob niya, nagsimula siyang mag-isip ng plano. Isang lihim na pagpapasya na hindi agad niya sinabi kay Isabel. Kinabukasan, pumunta si Elias sa bahay ni Kapitan Turing. Mahigpit ang titig ng kapitan nang makita siya. "Elias, alam mo hindi ko pwedeng ipagsapalaran ang buong baryo. Ang mga lalaking iyon ay hindi basta-basta. Kung may itinatago ka, mas mabuti sigurong ayusin mo na bago pa sila bumalik." Tumango si Elias, marahang sagot. "Kap, hahayaan mo na lang ba silang apihin ang isang babae at sanggol na walang kalaban-laban? Kung tayo'y mananahimik lang, hindi ba't parang tinanggap na rin natin ang kasamaan nila?" Nagbuntong hininga si Kapitan. "Madali kang mahalin bilang tao, Elias, kasi tapat ka at mabuti. Pero tandaan mo, hindi lahat ay katulad mo. Marami sa ating mga kababayan ang natutuksong iligtas ang sarili bago ang iba.
At kung may gantimpala man na kapalit ng pagturo sa kanila, baka hindi lahat ay kaya pang tumanggi. Doon na pagtanto ni Elias ang isang malaking panganib. Hindi lamang mula sa mga tauhan ng tiyuhin ang kanilang problema, kundi pati mula sa ilan sa kanyang mga kapitbahay na maaaring matuksong o pagkanulo sila kapalit ng pera. Pagbalik niya sa kubo, nadatnan niyang pinapaliguan ni Isabel ang bata gamit ang palanggana at maligamgam na tubig. Nang makita siya ng babae, napansin nito ang lalim ng kanyang iniisip. "May iniisip ka na naman, Elias?" wika ni Isabel. "Wala," mabilis niyang sagot. Ngunit hindi ito nakaligtas sa mata ng babae. "Alam kong nagsisinungaling ka," mariin ang tono ni Isabel. "Kung may plano ka, sabihin mo sa akin. Ayokong ikaw lang ang nagdadala ng lahat ng bigat." Sa puntong iyon, napilitang magsalita si Elias. "Iniisip kong baka dumating ang araw na may mismong taga-baryo ang magturo sa inyo. At kung mangyari iyon, paano ko kayo maililigtas? Isa lang akong magsasaka, Isabel. Wala akong armas, wala akong kapangyarihan." Tumulo ang luha ni Isabel, ngunit pinilit niyang maging matatag. "Kung ganon, aalis na lang kami. Kahit saan, basta malayo rito. Mas mabuti nang kami na lang ang harapin nila kesa madamay ka pa." Hinawakan ni Elias ang kanyang mga kamay. Mariin ang kanyang tinig. Hindi ko papayagang iyon. Kung aalis ka, sasama ako. Hindi kita iiwan." Nagkatitigan sila, at sa mga mata ni Isabel, mababanaag ang halong takot at pag-asa. "Elias," mahina niyang sabi, "hindi mo kailangang gawin ito. Hindi ito tungkol sa kailangan." Sagot ng magsasaka, "Ito'y tungkol sa gusto kong gawin. Gusto kong manaili sa tabi ninyo. At kung kailangan kong lumaban para sa inyo, lalaban ako." Sa gabing iyon, habang natutulog ang bata, nanatiling gising si Elias. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga bituin. Sa kanyang isipan, malinaw na ang desisyon. Hindi niya ipagkakanulo si Isabel at handa siyang isugal ang lahat, kahit ang sariling buhay, para sa kanilang kaligtasan. Ngunit kasabay ng desisyong iyon ay ang pangamba. May ilang tao sa baryo ang nakita niyang kakaiba ang tingin. Parang may alam sila, o baka nga ay nakikiramdam lamang kung paano makikinabang. Alam niyang hindi niya kayang pigilan ng lahat. Ngunit sa ngayon, sapat na ang lihim na pagpapasyang iyon upang patibayin ang kanyang loob. At sa katahimikan ng kubo, marahan niyang binulong sa sarili. "Hanggang sa huli, hindi ko sila iiwan, kahit ano pa ang mangyari." Sa panahong iyon, ang simpleng magsasaka na dati nag-aalala lamang sa ulan at ani ay naging isang tao na may pinoprotektahan, isang babae at isang sanggol na biglang naging sentro ng kanyang mundo. At sa lihim niyang pagpapasya, nagsimula ang panibagong kabanata ng laban na magdadala sa kanila sa mas mabigat pang mga pagsubok. Mula nang gumawa ng lihim na pagpapasya si Elias na hindi niya iiwan si Isabel at ang anak nito, mas lalong naging malapit ang kanilang ugnayan. Ngunit sa kabila ng mga tangako at pagtitiis, alam niyang hindi maitatago ang lumalalim niyang damdamin. Tuwing umuuwi siya mula sa bukid, ang unang tanawin na bumabati sa kanya ay ang ngiti ni Isabel habang buhat ang sanggol. At sa bawat niping iyon, may init na sumisiksik sa kanyang dibdib. Init na hindi na maitatanggi. Isang gabi, habang maimbing na natutulog ang sanggol, nakaupo sila ni Isabel sa may hagdan ng kubo. Pinagmamasdan ang mga bituin. Tahimik silang dalawa, ngunit mabigat ang mamasalitang hindi pa nasasabi. "Isabel," maingat na bungad ni Elias, halos kinakabahan. "Matagal ko nang gustong sabihin ito. Hindi ko alam kung tama, pero..." Naputol ang kanyang tinig, tila hindi alam kung itutuloy. Kumingin si Isabel. Seryoso ang mga mata. "Ano yun, Elias?" Huminga siya ng malalim. "Mahalaga na kayo sa akin. Hindi ko lang sinasabi dahil tinulungan ko kayo. Hindi rin dahil napasama lang tayo sa ganitong sitwasyon. Kundi dahil sa bawat araw na kasama ko kayo, pakiramdam ko ay nabubuo ulit ang isang bagay na matagal nang kulang sa buhay ko." Nanlaki ang mga mata ni Isabel at ilang sandali hindi nakapagsalita. Hawak niya ang kanyang anak
at tila biglang nagiging mahirap ang bawat tibok ng kanyang puso. Elias, bulong niya, hindi ko inaasahan ang mga salitang yan. Hindi ko rin alam kung dapat kong maramdaman ito. Pero, pinahinto siya ng pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. May nararamdaman din ako, ngunit natatakot ako. Natatakot na baka sa bandang huli, ikaw ang masaktan. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay. Marahan at puno ng katiyakan. Wala akong pinagsisisihan, Isabel. Kung masasaktan man ako, mas pipiliin ko iyon kaysa hindi ko masabi ang totoo. At higit sa lahat, mas pipiliin kong kasama kayo, anumang hirap pa ang dumating. Hindi nakasagot si Isabel, ngunit hindi rin niya inalis ang kamay na hinahawakan ni Elias. Sa halip, pinayagan niyang manatili ito roon, isang senyales ng pagtanggap at ng unti-unting pagbuo ng tiwala at pagmamahal. Sa mga sumunod na araw, mas naging lantad ang kanilang pagiging malapit. Kapag nagtatrabaho si Elias sa bukid, madalas siyang dinadalhan ni Isabel ng tubig at pagkain. Kumain ka muna, wika nito, sabay ngiti. Hindi ka pwedeng magtrabaho ng walang laman ang tiyan. Napapangiti si Elias kahit pawis at pagod. Salamat. Kung wala ka baka nakalimutan ko ng kumain. Minsan naman, kapag umiiyak ang bata, sila'y sabay na umaalalay. Parang sanay ka na, biro ni Isabel habang nakatingin kay Elias na nag-aaluga sa sanggol. Tila anak ko na rin siya, sagot ni Elias. Hindi na nagbibiro. At sa kanyang tinig, may halong damdamin na hindi na kayang itago. Ngunit, kasabay ng kanilang paglalapit, lumalaki rin ang mga panganib. Minsan, may naririnig silang bulungan mula sa baryo. Mukhang totoo nga, may babae sa bahay ni Elias. Baka siya na ang hinahanap ng mga estranghero. Ang mga matang mapanuri at mapanibugho ay hindi na maitatago. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Isabel, muling nabanggit ng babae ang kanyang pangamba. Elias, alam kong mas lalo kang nagiging malapit sa amin. Pero iniisip ko, tama ba to? Hindi ba't mas mapapahamak ka kung patuloy tayong magkasama? Umiling si Elias, mariin ang tinig. Isabel, huwag mong isipin na pasanin kita. Ikaw at ang anak mo ang dahilan kung bakit mas lalo kong kayang tumindig. Bago kayo dumating, walang saysay ang buhay ko kundi ang lupa at ani. Pero ngayong nandito kayo, pakiramdam ko'y may dahilan akong lumaban. Hindi na napigilan ni Isabel ang pagtulo ng luha. Elias, paano kung dumating sila? Paano kung hindi na natin kayang labanan? Hinawakan ni Elias ang kanyang pisngi at marahang pinunasan ng luha. Kung dumating sila, haharapin ko. Hindi ako susuko. At kahit pa may mangyari, tandaan mong hindi ko kayo pinabayaan. Sa mga sandaling iyon, natagpuan nila ang isa't isa. Hindi lamang bilang dalawang taong pinaglapit ng pagkakataon, kundi bilang dalawang pusong sabay na tumibok sa gitna ng panganib. Lumipas ang ilang araw at dumating ang isang pagkakataon kung saan higit nilang naramdaman ang kanilang pag-ibig. Habang nag-aalaga si Isabel ng bata, biglang nagkaroon ng lagnat ang sanggol. Nagpapanik siya, ngunit mabilis na kumilos si Elias. Huwag kang matakot, aniya. Pupunta ako kay Mang Temyong para kumuha ng gamot. Tumakbo si Elias sa gitna ng gabi, walang takot sa dilim, makuha lamang ang tulong. Pagbalik niya, may dala na siyang halamang gamot at ilang payo mula sa veterano sa baryo. Buong magdamag, magkasama nilang inalagaan ang bata hanggang sa bumaba ang lagnat. Pagod at halos walang tulog, napahawak si Isabel sa kamay ni Elias. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ko kinaya. Elias, salamat. Sa lahat. Napatingin siya sa babae at sa mga mata nilang nagtagpo, nandoon ang hindi na maitatangging damdamin. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang katahimikan ng kubo at ang malumanay na paghinga ng sanggol ang naging saksi sa pagmamahalang unti-unting nabuo sa gitna ng unos. At mula sa gabing iyon, pareho nilang tinanggap ang katotohanan. Hindi na lamang sila magkasama dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa pagpili ng kanilang mga puso. Kahit patapot ang kaharap nila, pinili nilang manatili sa tabi ng isa't isa, sapagkat sa bawat paghinga,
Ramdam nilang doon sila tunay na nabubuhay. Lumipas ang ilang linggo mula nang aminin nina Elias at Isabel ang damdaming matagal nang namamagitan sa kanila. Sa kabila ng takot na hatid ng mga tauhan ng tiyuhin ni Isabel, nahanap nila ang lakas sa isa't isa. Para silang pamilya na unti-unting natutong mamuhay ng payapa, kahit pansamantala lamang. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Isang hapon, habang nagbubungkal si Elias sa kanyang bukirin, napansin niya ang kakaibang tanawin sa dulo ng kalsada. Isang sasakyan na pamilyar ang kulay at hugis, itim, makintab at hindi bagay sa alikabok ng baryo. Mabilis niyang iniwan ang kanyang trabaho at halos kumaripas ng takbo pa uwi. Pagdating sa kubo, nadatnan niya si Isabel na kumakanta para sa sanggol. Huminto ito nang makita ang anyo ng magsasaka, pawis, nanginginig at halatang balisa. Elias, ano ang nangyari? Tanong nito. Bakas ang kaba. Bumalik sila, sagot niya, halos pabulong. Nakita kong muli ang sasakyan nila. Hindi pa sila sumusuko, malapit na silang makarating dito. Napalunok si Isabel at napayakap sa anak ng mahigpit. Hindi na sila titigil, Elias. Hanggat hindi nila ako nahahanap, paulit-ulit silang babalik. Hindi ba't sinabi ko na, baka madamay ka pa. Ngunit matatag ang boses ng magsasaka. Isabel, hindi ko hahayaang mangyari iyon. Kung bumalik sila, haharapin ko. At kung kailangan, ipagtatanggol kita hanggang sa huli. Kinagabihan, nagtipo na ang mga taga-baryo sa ilalim ng punong mangga, kung saan karaniwang ginaganap ang mga pagpupulong. Naroon si Kapitan Turing at maging ang ilang matatandang kilala sa kanilang karanasan. Nakatayo si Elias sa gitna at bakas sa mukha niya ang bigat ng sitwasyon. Mga kababayan, panimula ni Kapitan, alam na natin ang nangyari noon. Bumalik ang mga estranghero at hindi na tayo pwedeng magbulag-bulagan. Isa sa atin ang kailangan magdesisyon. Kung patuloy nating poprotektahan si Elias at ang kanyang mga kasama, baka buong baryo ang madamay. Nagkaroon ng bulungan. Ang ilan ay nagpakita ng pangsang-ayon, ngunit may iba ring natatakot. Kapitan, sabi ni Mang Lando, hindi nating pwedeng hayaan na masira ang buhay natin dahil lang sa isang babae na hindi naman nating kilala. Agad na sumabat si Elias. Hindi siya basta babae. Isa siyang ina na nagtatanggol sa anak niya. Kung ibibigay natin siya, anong klaseng tao tayo? Hindi ba't tungkulin nating ipaglaban ang mahina at api? Tahimik ang ilan, ngunit muling nagsalita ang isang matanda. Elias, naintindihan namin ang puso mo. Pero papaano kung bumalik sila ng mas marami? Wala tayong laban. At kung masunog ang baryo, papaano na tayo? Ramdam ni Elias ang takot ng kanyang mga kababaryo, ngunit hindi siya umurong. Kung iyon ang kapalaran, ako ang tatayo sa harap. Huwag ninyong idamay ang sarili ninyo. Ako na ang sasalo ng lahat. Matapos ang pagpupulong, lumapit si Kapitan Turing kay Elias. Elias, hindi ko alam kung matatawag kang matapang o mangmang, pero isa lang ang sigurado. Handa kang magsakripisyo. Kung darating man ang oras, huwag mong kalimutan na hindi lahat ay kasing tibay ng dibdib mo. Umuwi si Elias nang mabigat ang dibdib. Pagdating niya sa kubo, sinalubong siya ni Isabel. Narinig ko ang lahat, sabi ng babae, luhaan ang mga mata. Bakit mo ginagawa ito, Elias? Bakit mo pinipili na isugal ang lahat? Lumapit ang magsasaka at hinawakan ang kanyang mga kamay. Dahil mahalaga ka sa akin. Dahil mahalaga kayo sa akin. At kung ipagkakanulo kita, parang ipinagkanulo ko na rin ang sarili kong dangal. Nagyakap sila at sa sandaling iyon, mas lalo nilang naramdaman ang bigat ng kanilang sitwasyon. Makalipas ang 2 araw, dumating muli ang mga estranghero. Ngunit ngayon, mas agresibo na sila. Umasok sila sa baryo na parang nagmamay-ari at nagsimulang magtanong sa bawat bahay. Nasaan ang babae? Sigaw ng pinuno. Kung may magtatago pa sa kanya, pagbabayaran ninyo lahat. Nagkubli si Isabel sa kubo habang si Elias ay muling humarap sa kanila. Wala kayong hinahanap dito, aniya, mariing nakatipig. Ngumisi ang pinuno at biglang iniabot ang sobre na puno ng pera. Huwag ka nang magpanggap, magsasaka. Sabihin mo kung nasaan siya
at lahat ng ito'y sa iyo. Pera na hindi mo kikitain kahit buong buhay mong magbukid. Namilog ang mga mata ng ilang kapitbahay na narinig ang alok. Ngunit hindi na tinag si Elias. Hindi ko ipagkakanulong isang taong umaasa sa akin. Galit ang bumakas sa mukha ng pinuno. Kung ganon, huwag mo kaming sisihin sa susunod na mangyayari. Matapos silang umalis, mas lalong lumaki ang takot sa baryo. Ilan sa mga kapitbahay ay nagsimulang umiwas kay Elias, takot na madamay. Ngunit sa kabila nito, nanatiling matatag si Isabel sa kanyang pasya. Elias, hindi ko na kayang makita kang patuloy na nasasaktan dahil sa akin. Kung kailangan, ako na mismo ang haharap sa kanila. Mariing tinutulan ito ni Elias. Isabel, huwag mong sabihin yan. Ang buhay mo at ng anak mo ang ipinaglalaban ko. Kung susuko ka, lahat ng ginawa ko'y mawawala ng saysay. Sa gabing iyon, natulog silang may mabigat na pasanin. Ngunit sa kabila ng panganib na nagbabadya, mas laling tumibay ang kanilang paninindigan para sa isa't isa. At sa puso ni Elias, alam niyang darating ang araw na kailangang harapin nila ang pinakamalaking unos. At doon niya patutunayan kung hanggang saan ang kaya ng isang magsasaka na minahal ang isang babae at sanggol na itinuring niyang sarili. Mula nang muling bumalik ang mga tauhan ng tiyuhin ni Isabel at muling nagbanta, nagkaroon ng mabigat na katahimikan sa baryo. Ang mga kapitbahay na dati palaging nakangiti at nagtutulungan ay nag-iba na ang tingin kay Elias. May ilan na iwas sa kanya, takot na baka kapag tumating muli ang panganib ay madamay sila. Ngunit may iilan din na tahimik na naninindigan. Nakikita ang katapatan ng magsasaka sa pagtatanggol kay Isabel at sa kanyang anak. Si Isabel naman ay lalo pang naging balisa. Madalas niyang isara ang mga bintana ng kubo at halos ayaw na niyang lumabas ng bahay. Elias, wika niya minsan habang pinapatulog ang anak. Pakiramdam ko ay hindi na tayo ligtas dito. Sa bawat araw na lumilipas, lalo lang silang nagiging mapanganib. Baka isang araw, buong baryo ang pagbalingan nila. Ngumiti si Elias, ngunit seryoso ang tono. Isabel, natatakot din ako, pero hindi ako pwedeng umatras. Hindi ko kayang ipagkanulo ang dalawang taong umaasa sa akin. Ang tanging magagawa ko ay tumindig, kahit mahirap. Isang gabi, tinipon muli ni Kapitan Turing ang ilang matatanda at piling kababayan. Dinaluhan din ito ni Elias, dala ang kanyang pasya na harapin ang anumang desisyon ng baryo. Mga kababayan, panimula ni Kapitan, hindi na ito basta-basta suliranin. Ang mga taong iyon ay makapangyarihan at kung patuloy tayong lalaban, baka tayo ang madurog. Pero kung ibibigay natin ang babae, matatapos na ang lahat. Tumayo si Elias, mariin ang boses. Kapitan, kung ibibigay natin si Isabel at ang kanyang anak, ano na ang halaga ng ating dangal bilang mga tao? Kung kaya nilang gawin iyon sa kanila, baka sa susunod ay tayo naman ang apihin. Hindi ba't tungkulin nating ipagtanggol ang mahina? Nagkaroon ng bulungan sa paligid. May mamasumang ayon, ngunit may ilan ding tumutol. Elias, wika ng isang magsasaka. Hindi lahat ng tao ay kasing tapang mo. May pamilya rin kami. Paano kung pati sila madamay? Napayuko si Elias, ramdam ang bigat ng kanyang pasanin. Ngunit bago pa siya makasagot, nagsalita si Kapitan Turing. Tama na. Hindi natin po pwedeng pagtalunan ito ng habang buhay. Kailangan nating maghanda. Kung darating silang muli, dapat alam natin ang gagawin. Sa mga sumunod na araw, naging mas mahigpit ang pagbabantay ng baryo. May mga kabataang nagbantay sa may entrada ng daan at may mga nakatalaga sa gabi upang magmasid. Ngunit hindi maikakaila ang takot sa kanilang mga mata. Takot na sa isang iglap ay muling bumalik ang mga tauhan ng tiyuhin ni Isabel. Isang gabi, habang nagbabantay si Elias sa may gilid ng kubo, lumapit si Isabel, dala ang isang lampara. Hindi ka ba mapapagod sa pagbabantay gabi-gabi? Tanong niya. Ngumiti si Elias, bagamat pagod ang anyo. Mas gugustuhin ko ng pagod sa mawalan ng tao na mahalaga sa akin. Nanahimik si Isabel at may luha na namuo sa kanyang mga mata. Elias, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan.
Pero alam ko, hindi mo dapat pasan lahat ng ito. Kung ako lang, mas gugustuhin kong lumayo para hindi ka na madamay. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay. Huwag mong sabihin iyan. Kung aalis ka, mas lalo kang mapapahama. At kung iiwanan mo ako, parang pinutol mo na rin ang dahilan ng aking lakas. Huwag mong gawin yon. Sa gabing iyon, muling tumibay ang kanilang pasya na magkasamang haharapin ang panganib, anuman ang mangyari. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang araw na kanilang kinatatakutan. Isang umaga dumating muli ang mga itim na sasakyan, ngunit na yon ay mas marami na. Halos 10 armadong lalaki ang bumaba at diretsyong pumasok sa baryo. Ang mga tao'y nagsipagtago, ngunit may ilan ding nanatiling nakamasid. Nanginginig ang mga tuhod. Nasaan ang babae? Sigaw ng pinuno. Sabay hampas ng baril sa mesa sa tindahan. Huwag kayong magtago. Alam naming narito siya. Mabilis na kumilos si Elias. Tumakbo siya pabalik ng kubo at nadatnan si Isabel na nanginginig habang yakap ang kanyang anak. Elias! Sila na! Bulalas nito. Wala na tayong ligtas. Hinawakan niya ang kamay ni Isabel. Mariin ang tinig. Makinig ka sa akin. Huwag kang lumabas. Huwag kang gagawa ng ingay. Ako ang haharap sa kanila. Lumabas si Elias ng kubo at sinalubong ng malamig na tingin ang mga estranghero. Ano ba ang kailangan ninyo? Aniya, matatag ang boses. Mumisi ang pinuno. Alam mo na kung ano. Ibigay mo na ang babae. Magsasaka. Wala kang laban sa amin. Pero kung isusuko mo siya, makakaalis ka pa ring ligtas. Mariing umiling si Elias. Hindi ko siya ibibigay. Hindi ko kayang ipagkanulo ang isang ina at ang kanyang anak. Galit ang sumiklab sa mukha ng pinuno. Kung ganoon, huwag mo kaming sisihin. At sa isang iglap, sinalakay ng mga tauhan ng paligid, nagkakalat ng takot at pangamba. Sa gitna ng kaguluhan, nanindigan si Elias, handang ipagtanggol ang kubo at ang 2 buhay na iniingatan niya. Sa kanyang puso, malinaw ang pasya. Hindi siya uurong, hindi siya susuko. At habang lumalakas ang sigawan at ingay sa baryo, nagsimula ang mas matinding laban. Isang laban na susubok sa lapas ng kanyang katawan, sa tapang ng kanyang puso at sa tibay ng kanyang paninindigan. Sumabog ang ingay ng kaguluhan sa buong baryo. Ang mga aso ay tahol ng tahol. Ang mga bata ay umiiyak habang mabilis na hinihila ng kanilang mga magulang papasok ng bahay. Ang mga tauhan ng tiyuhin ni Isabel ay nagkalat. Hawak ang kanilang mga baril na tila ba'y sila ang may-ari ng lugar. Si Elias, bagaman walang armas kundi ang sariling katawan at lakas ng loob, ay tumindig sa harap ng kubo. Hawak niya ang isang matibay na kahoy na kanyang napulot. Para bang iyon lamang ang nagsilbing sandata laban sa mga dayong may dalang baril. Isang babae at isang sanggol lang ang hinahanap namin, sigaw ng pinuno, na tila ba nagbabadya ng mas malaking kapahamakan. Kung hindi ninyo siya ibibigay, lahat kayo'y damay. Lumapit si Kapitan Turing, nanginginig, ngunit pilit na nagpapakita ng lakas ng loob. Mga Ginoo, wala kayong karapatang guluhin ang aming baryo. Hindi kami nagtatago ng sinuman. Ngumisi ang pinuno at tinutok ang baril sa kapitan. Huwag mo kaming niloloko, matanda. Huling babala, ibigay ninyo ang babae. Sa loob ng kubo, halos hindi makahinga si Isabel. Pinipigilan niya ang kanyang anak na huwag umiyak, takot na baka marinig sila. Diyos ko, bulong niya, paano kami makakaligtas dito? Muli siyang nilapitan ni Elias bago siya lumabas. Isabel, mariin niyang wika. Anumang mangyari, huwag kang lalabas. Ako ang haharap. Huwag kang matakot. Ngunit si Isabel, luhan na, ay mariing umiling. Elias, huwag kang magpakabayani para lang sa amin. Hindi kita kayang makita na masaktan. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay at tinitigan siya ng buong tapang. Mas masasaktan ako kung ipagkanulo kita. Huwag mo na akong pigilan. Ito ang laban ko. Lumabas siyang muli at hinarap ang mga tauhan. Kung ako ang hinahanap ninyo, narito ako. Pero kung babae at bata ang hahabulin ninyo, hindi ko kayo hahayaan. Natawa ang isa sa mga tauhan at lumapit, hawak ang baril. Ano bang magagawa mo? Magsasaka. Kahoy laban sa bala. Wala kang laban. Ngunit hindi napinag si Elias.
mas pipiliin kong lumaban kaysa basta sumuko. At kahit nagsimula ito sa akin, maniwala kayong hindi lahat ng tao rito'y duwag. Hindi ninyo basta-basta madudurog ang dangal ng baryong ito. Sa puntong yon, biglang nagsimulang lumabas ang ilan sa mga kalalakihan ng baryo. Dala ang kanilang mga itak at sibat. Hindi sila armedo ng baril, ngunit dala nila ang tapang na nagising sa harap ng panganib. Lumapit si Mang Lando na dati tutol kay Elias at tumayo sa kanyang tabi. Kung lalaban ka, hindi ka nag-iisa. Hindi namin hahayaan na tapak-tapakan nila ang bayan namin. Nagulat ang mga tauhan, ngunit hindi sila umuryong. Kung iyan ang gusto ninyo, sigaw ng pinuno, masusunog ang baryo, at doon nagsimula ang kaguluhan. Nagkaharap ang dalawang panig, mga tauhan na armado ng baril laban sa mga magsasakang may lamang tapang at mga sandatang likha ng kanilang kamay. Pumutok ang unang putok ng baril, nagbigay ng sindak sa lahat, ngunit hindi umatras ang mga taga-baryo. Si Elias ay lumaban gamit ang kanyang kahoy na pamalo. Sa isang iglap, naitabig niya ang isang tauhan at napabagsak ito sa lupa. Ngunit agad siyang tinabig ng isa pa at muntik ng madapisan ng bala. Sa kabila nito, hindi siya umurong, bagkus ay patuloy na nakipaglaban. Mula sa kubo, luhaan si Isabel na pinagmamasdan ang lahat sa maliit na siwang ng bintana. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang sumuko para matapos ang lahat. Ngunit nang makita niyang buong tapang na lumalaban si Elias, pinigilan niya ang sarili. Hindi, bulong niya. Hindi ko siya bibiguin. Kailangan kong manindigan. Habang nagkakagulo, dumating ang ilang kabataan, dala ang mga batong kanilang pinulot mula sa ilog. Ibinato nila ito sa mga tauhan, dahilan upang magkagulo at lumuwag ang depensa ng mga dayo. Ang mga matatanda naman ay naglabas ng mga lumang sibat at pana, pilit na tumutulong sa laban. Sa gitna ng kaguluhan, muling nakahap ni Elias ang pinuno. Wala kang laban sa akin, magsasaka. Sigaw nito, sabay tutok ng baril. Ngunit bago pa siya makaputok, mabilis na sinunggaban ni Elias ang kanyang braso at nagtagpo sila sa isang matinding pagpuno. Ang mga tao'y sumigaw, nagkakagulo ang lahat. Sa loob ng kubo, halos masiraan ang loob si Isabel. Ngunit nanatili siyang nakayakap sa anak. Tiyaga lang anak, malalampasan natin ito, bulong niya, kahit nanginginig ang kanyang tinig. Habang nagpapatuloy ang laban, unti-unting lumalamang ang mga tauhan dahil sa kanilang armas. Maraming taga-baryo ang sugatan, ngunit hindi pa rin sila sumusuko. At sa kabila ng lahat, nananatiling nakatayo si Elias. Pagod, sugatan, ngunit buo ang loob. Sa huli, napaatas ang mga tauhan dahil sa matinding paglaban ng mga taga-baryo. Hindi nila inaasahan ang tapang ng isang komunidad na pinangunahan ng isang simpleng magsasaka. Ngunit bago sila tuluyang umalis, nagbitiw ng babala ang pinuno. Hindi pa rito nagtatapos. Babalik kami at kapag bumalik kami, sisiguraduhin naming wala nang matitirang ligtas. Naiwan ang baryo na sugatan, ngunit matatag. Marami ang nag-aalala, ngunit lahat ay humanga sa tapang ni Elias at sa pagkakaisa ng kanilang komunidad. Kinagabihan habang ginagamot ni Isabel ang sugat ni Elias, nagtagpo ang kanilang mga mata. Elias, mahina niyang sabi, kung hindi dahil sa iyo baka wala nang natira sa amin. Pero paano kung bumalik sila? Mahinang ngumiti si Elias, bagaman ramdam ang hapdi ng kanyang mga sugat. Tung babalik sila, babalik din tayo, hindi tayo susuko. Dahil hindi lang ito laban mo, Isabel, laban natin ito, laban ng lahat ng taong may puso. At sa gabing iyon, magamat sugatan at pagod, nahanap nila ang lakas sa isa't isa. At sa baryong sabay-sabay na tumindig, laban sa pang-aapi. Alam nilang hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa ngayon, sila'y nagtagumpay sa unang hakbang ng kanilang matinding pakikibaka. Ang baryo ay tila naging isang ospital sa sumunod na araw. Halos bawat bahay ay may sugatang tao. May mga pilay, may tinamaan ng bala sa balikat, may mga pasa at hiwa mula sa mga itak at kahoy na ginamit nila laban sa mga armado. Ang mga babae at matatanda ay abala sa paglalagay ng mga tapan, paglalaga ng halamang gamot at pagbibigay ng tubig sa mga nasaktan. Si Elias, bagaman sugatan sa braso at may pasa sa mukha, ay hindi umimik tungkol sa sakit.
Ang mahalaga sa kanya ay buhay pa si Isabel at ang anak nito at nakatayo pa rin ang baryo. Ngunit sa kanyang puso, batid niyang hindi iyon ang huling pagsubok. Sa loob ng kubo, habang ginagamot ni Isabel ang kanyang sugat, hindi napigilan ng babae ang pagtulo ng luha. Elias, kung hindi ka lumaban, baka hindi na ako nandito ngayon. Pero tingnan mo ang nangyari. Nasaktan ka, pati ang buong baryo. Hanggang kailan sila magtitiis para sa atin? Huminga ng malalim si Elias at tumingin kay Isabel. Alam kong mahirap, Isabel, pero nakita mo rin kung ano ang nangyari kagabi. Hindi lang ako ang lumaban, lahat sila. Dahil hindi lang ikaw ang ipinaglaban namin, kundi ang karapatan naming huwag apihin ng kahit sino. Kung sumuko tayo, ibig sabihin tinanggap na natin ang pang-api. Pero Elias, tugon ni Isabel, nanginginig ang tinig, paano kung bumalik sila na mas marami pa? Paano kung sunugin nila ang buong baryo? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may madamay na inosente. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay, mariin at puno ng pag-asa. Kung mangyari man iyon, hindi kasalanan mo. Ang kasalanan ay nasa mga taong nananakit. Tandaan mo, hindi ka nagdala ng panganib dito. Sila ang nagdala. Ang ginawa mo lang ay lumaban para mabuhay. Samantala, sa gitna ng baryo, muling nagtipon ang mga tao. Si Kapitan Turing, bagaman sugatan din, ay nagsalita. Mga kababayan, hindi natin alam kung kailan sila babalik. Pero isa lang ang sigurado, nakita na nila ang tapang natin. Hindi nila akalaing lalaban tayo. At dahil doon, baka mas lalo nilang pag-isipan kung babalik pa ba sila. Ngunit may ilan pa ring nag-alinlangan. Kapitan, sabi ng isang lalaki, hindi natin kayang ulitin iyon. Kung sa susunod mas marami na silang dala, baka tuluyan tayong mawalan ng laban. Sumabat si Mang Lando. Kung duwag tayong lahat, matagal na tayong pinaslang. Kung hindi dahil kay Elias at sa tapang ng bawat isa, baka wala na tayo ngayon. Kung kailangan, muli tayong tatayo. Narinig ni Elias ang mga salitang iyon at napangiti, kahit masakit pa ang kanyang katawan. Hindi niya akalaing ang dating nag-aalinlangan ay siya pang unang tatayo sa panig ng paglaban. Kinagabihan, habang nasa kubo, muling nag-usap sina Elias at Isabel. Isabel, panimula ng magsasaka. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw, pero isang bagay ang malinaw sa akin. Hindi na ako ang dating Elias na tahimik na magsasaka lang. Binago ako ng pagdating ninyo. Natutunan kong may mas mahalaga pa kaysa sa lupa at ani. Ang ipaglaban ang mga taong mahalaga sa akin. Nag-iba ang tingin ni Isabel sa kanya. Punong-puno ng paghanga. Elias, hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang lahat ng sakripisyong ginawa mo para sa amin. Pero tandaan mo rin, hindi ko hiningi na lumaban ka para sa akin. Pinili mo iyon. Ngumiti si Elias. Oo, pinili ko. At pipiliin ko ito araw-araw dahil mahalaga ka sa akin. Natigilan si Isabel at napayuko habang naglalaro ng luha sa kanyang mga mata. Mahalaga ka rin sa akin, Elias. Hindi ko lang alam kung paano haharapin ang lahat ng ito. Pero kung kasama ka, pakiramdam ko'y kakayanin ko. Habang nagsasalita sila, umiyak ang sanggol at agad na nilapitan ni Isabel. Tiningnan ni Elias ang mag-ina at sa kanyang puso lalong tumibay ang kanyang paninindigan. Hindi lang ito laban para sa danggal ng baryo. Ito'y laban para sa bagong pamilya na unti-unting nabubuo sa kanyang tabi. Samantala, sa labas ng baryo, nagtipon ang mamatauhan ng tiyuhin ni Isabel. Sugatan ang ilan, ngunit galit na galit ang kanilang pinuno. Hindi matatapos ng ganito, mariin itong sabi. Isang magsasaka lang ang lumaban sa atin at halos mapahiya tayo. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakukuha ang babae. Paano kung bumalik tayo ng mas marami? Tanong ng isa. Babalik tayo, sagot ng pinuno. At sa susunod, sisiguraduhin nating wala nang matitira sa baryo na iyon. Lahat ng sumuway sa atin ay pagbabayaran. Habang papalayo sila, hindi nila alam na may isang binata mula sa baryo ang palihim na nakikinig. Bumalik ito at agad na nagbigay ng babala. Kapitan, Elias,
Narinig ko ang usapan nila. Babalik sila at mas marami pa sila sa susunod. Natigilan ang lahat. Ang ilang kababaihan ay nagsimulang umiyak at ang mga bata ay nagkubli sa kanilang mga magulang. Ngunit si Elias, sa halip na matakot, ay mas lalong tumibay. Kung babalik sila, handa tayo. Mariin niyang sabi, hindi tayo magpapadala sa takot. Ang baryong ito ay may dangal at hindi nila iyon kayang wasakin. Tumingin siya kay Isabel na mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Sa mga mata nito, may halong takot at tapang. At sa gabing iyon, sa kabila ng banta ng mas matinding panganib, nagpasya silang lahat. Hindi sila aapras. Sa bawat sugat na kanilang tinamo, may panibagong lakas na nabuo. Sa bawat luha na pumatak, may tibay ng loob na ipinanganak. At sa bawat puso na natakot, may panibagong tapang na namuhay. Si Elias, ang magsasaka, ay hindi na lamang basta lalaki ng bukid. Siya na ang naging sagisag ng paninindigan ng buong baryo at ng pag-ibig na handang magsakripisyo para sa kabutihan ng iba. Makalipas ang ilang linggo ng tahimik na paghahanda, nananatiling nakaamba ang panganib sa baryo. Ang mga magsasafay patuloy na nagbubungkal ng lupa, ngunit dala nila ang kaba na anumang oras ay maaaring muling bumalik ang mga tauhan ng tiyuhin ni Isabel. Si Elias, bagaman sugatan pa rin, ay hindi tumigil sa pagtatrabaho. Para sa kanya, mas lalong kailangang ipakita na hindi sila magpapatinag. Isabel, sa abilang banda, ay nagsimulang lumakas ang loob. Sa kabila ng takot na bumabalot sa kanya gabi-gabi, natuto siyang magsumikap para makatulong. Madalas siyang makikitang nagdadala ng pagkain sa mga nagbabantay o tumutulong sa mga sugatan. Ngunit sa bawat ngiti niyang ipinapakita, ramdam ni Elias ang bigat na kanyang dinadala. Isang hapon, habang sila'y sabay na nag-aayos ng ani, napahinto si Isabel at tumingin sa malayo. Elias, mahina niyang sabi, sa tingin mo ba matatapos pa ang lahat ng ito? O habang buhay na lang tayong tatakas at magtatago? Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay, marahan ngunit puno ng katatagan. Isabel, walang laban na walang wakas. Hindi ko alam kung kailan o paano, pero darating ang araw na matatapos din ang lahat ng ito. At sa araw na iyon, hindi na takot ang hahari, kundi pag-asa. Napayuko si Isabel at napangiti ng bahagya. Sana nga, kasi kapag nakikita kong ligtas ka, pakiramdam ko ligtas din ako. Pero kapag nakikita kong sugatan ka, parang ako na rin ang nasasaktan. Bago pa makasagot si Elias, biglang lumakas ang ugong sa himpapawid. Napatingala ang buong baryo at sabay-sabay na natigilan ang mga tao. Isang eroplano ang dahan-dahang bumababa. Tila ba doon mismo sa gilid ng bahay ni Elias gustong humimpil? Nagkagulo ang mga tao. Ano yun? Sigaw ng isa. Hindi pa ako nakakakita ng eroplano na bumaba rito. Si Elias, bagamat nagulat, ay mabilis na tinungo ang kubo. Isabel, huwag kang lalabas, aniya, halatang kabado. Ngunit si Isabel, yakap ang anak, ay hindi maitago ang pangamba. Elias, bakit may eroplano dito? Sino ang paparating? Sa gitna ng alikabok na nilikha ng pagbaba ng eroplano, isang grupo ng mga taong nakauniporme ang lumabas. Hindi sila mukhang tauhan ng tiyuhin. Mas maayos ang kanilang kasuotan, mas disiplinado ang kilos. Isa sa kanila ang lumapit at sumigaw. Kami ay mula sa lungsod. May dala kaming mahalagang mensahe. Nagtipo ng mga taga-baryo. Halong takot at pag-usisa ang nasa kanilang mga mukha. Si Kapitan Turing ang unang lumapit. Ano ang pakay ninyo rito? Tumugon ng isang lalaking tila opisyal. Narinig namin ang kaguluhan dito. May reklamo laban sa isang makapangyarihang pamilya na nang-aapi at gumagamit ng dahas para makuha ang gusto nila. Kailangan naming makausap ang mga testigo. Nagkatinginan ang mga tao. Si Isabel, na kanina pa nanginginig, ay marahang lumabas ng kubo. Ako ang hinahanap ninyo, wika niya. Nanginginig ang pinig. Ako ang dahilan kung bakit dinudumog ang baryo. Ako ang may dala ng lahat ng gulo. Nabulat ang lahat, lalo na si Elias. Isabel, anong ginagawa mo? Ngunit tumingin si Isabel sa kanya, punong-puno ng luha ang mga mata. Elias, ito na ang pagkakataon.
Kung may mga taong makatatulong laban sa tiyuhin ko, sila iyon. Kung mananatili akong nagtatago, hindi matatapos ang lahat. Kailangan ko nang humarap. Lumapit ang opisyal at tumango. Kung handa kang magsalita, makakahanap tayo ng hustisya. Ngunit hindi ito magiging madali. Kapalit ng katotohanan ay mas matinding panganib. Mahigpit na niyakap ni Elias si Isabel, hawak ang bata. Kung lalaban ka, hindi kita iiwan. Kahit saan ka dalhin ng laban na ito, kasama mo ako. Naluha si Isabel at tumugon. Elias, hindi ko kayang gawin ito kung wala ka. Sa harap ng lahat ng tao, ipinakita ng eroplano ang isang kakaibang pag-asa. Hindi ito simpleng sasakyang lumapag sa gitna ng baryo, kundi tanda na may mas malaking laban na naghihintay sa kanila. Isang laban na hindi na lamang sa pagitan ng isang magsasaka at mga tauhan ng isang makapangyarihang tao, kundi laban para sa hustisya at kalayaan. Habang sinasakay sina Isabel at ang kanyang anak sa eroplano, hinawakan ni Elias ang kamay niya ng mahigpit. Isabel, anuman ang mangyari, hindi na kita bibitawan. Magsimula man ito ngayon, tatapusin natin ito ng magkasama. At sa paglipad ng eroplano, naiwan ang baryo na nagtataka, naguguluhan, ngunit may binhing umusbong. Binhi ng tapang at pag-asa na dala ng isang magsasaka, isang babae at isang sanggol na minsang itinuring na pasanin. Ngunit ngayoy naging simbolo ng paninindigan laban sa kasamaan. Ang kwento ng kanilang laban ay hindi pa tapos, ngunit sa sandaling iyon, malinaw sa lahat na ang buhay ng isang simpleng magsasaka ay tuluyan ng nagbago dahil sa kanyang pagpili na ipaglaban ang tama. Kahit kapalit nito ay lahat ng mayroon siya.